Nakapila ang mga freshmen sa harap ng dambuhalang estatwa ng Diyosa, naghihintay na tumugon ang apoy, tubig, lupa, o hangin sa kanilang tawag. Ikinuwento ng instruktor ang alamat kung paano binasbasa ni Gaia ang mga mahihinang tao ng 4 na elemento, at napuno ng pag-asa ang bulwagan. Isa-isang ginigising ng mga estudyante ang kanilang mahika. Ginulat pa ni Neil ang lahat sa paghila ng 2 elemento, at nagsimulang maghiyawan ang mga maharlika. Pagkatapos, lahat ng mata ay napunta sa ating bida na si Lewis, at walang lumabas. Nararamdaman ni Lois na pinipiga ang kanyang isipan, na parang may isang hindi nakikitang tanikala na sumusubok na sirain ang kanyang kalooban. Sumigaw siya, nakawala, at 4 na kulay ang sumugod sa kanya. Ngunit sa tuwing aabutin niya ito, ang mga ilaw ay dumudulas palayo. Ngumingisi lang ang instructor, tiwalang dudurugin siya ng tahimik ng confinement circle, at ng isang ipinagbabawal na magic orb sa ilalim ng baldosa ni Lois, ngunit naramdaman ni Kara ang patibong. Binasag ni Lois ang baldosa, inilantad ang orbi, at sumabog ang isang 4 na kulay na vortex. Maging ang principal ay nakialam dahil hindi normal ang gumigising sa loob ni Lois. At nang sa wakas ay sumabog ang kapangyarihan, sumabog ang yelo at hangin, ginawang isang nagyelong bangungot ang templo. Teka, paano ito nangyari? Isang umaga, isang malaking grupo ng mga aplikante ang nagtipon sa pasukan ng Kandria Arcanist Academy. Pero hindi nagulat si Lois dito dahil inaasahan niya ito mula sa isa sa mga nangungunang Arcanist Training School ng Imperyo. Nang marinig niya ang isang taong sumisigaw ng kanyang pangalan, lumingon siya at nakita ang kanyang mga magulang na humihingal sa pagod at nagrereklamo kung paano niya sila iniwan sa alikabok papunta sa akademya. Dahil sa pag-aalala, tinanong siya ng kanyang ina na sila Sheila kung dala niya ang kanyang at binalaan siya na siguraduhing walang makakapansin sa kulay ng kanyang buhok, ngunit tiniyak niya na kumpleto siya sa at pangkulay ng buhok. Gayunpaman, balisa pa rin siya at iminungkahi na huwag na siyang tumuloy sa pagsusulit dahil narinig niyang may mga examini na namamatay sa mga pagsusulit na ito na nangangahulugang maaaring may mag-target sa kanya dahil sa kulay ng kanyang buhok. Mahinahong ipinatong ng kanyang ama na si Julian ang kanyang kamay sa balikat niya at sinabing ang tanging paraan para malutas ang problema ni Lewis ay sa pamamagitan ng mahika. Ipinaliwanag din niya na ang akademya ang nag-iisang akademya sa Northern Empire kung saan maaaring kumuha ng pagsusulit ang mga karaniwang tao. Ang Kandria Arcanist Academy ay ang pangunahing institusyon na itinatag ng pamilyang Maharlika ng Kandria at isa sa dakilang akademya na may pinakamalalakas na Grandmaster ng Imperyo bilang mga guro. Ang ilan sa mga nagtapos sa akademya na ito sa nakalipas na 10 taon ay naging mga guardian, kahit na ang mga walang dugong Maharlika. Dahil dito, iminungkahi ni Julian na ito ang perpektong kapaligiran para matuto ng mahika si Lois. At kinumpirma ni Lois na tama siya bago sabihin sa kanyang ina na may apoy sa mga mata na kailangan niyang maging isang Grandmaster para makuha ang pagmamay-ari ng ampunan mula sa simbahan. Nang marinig ito, natigilan sila Sheila, ngunit bigla siyang nagsimulang umiyak habang tinatawag ang sarili na isang masamang ina dahil hinayaan niyang mag-alala si Lois tungkol sa pasilidad at hindi magamot ang kanyang pagwawala. Pinakalma siya ni Julian sa pamamagitan ng pagpapaalala na marami na siyang ginagawa sa pag-aalaga ng napakaraming bata. At idinagdag ni Lois na nagpapasalamat siya dahil siya ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sa kanyang nakaraang buhay, pinangarap niyang maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo, ngunit imposible yon dahil mayroon siyang matinding hika na dahilan para hindi siya mabuhay ng walang respirator. Nagsimulang kamuhian siya ng kanyang mga magulang dahil sa malaking gastos, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagkahilig sa martial arts. At hindi nagtagal, nagbunga ang pagkahilig na yon nang maging isa siyang iskolar na nagsasaliksik sa teorya ng martial arts. Ang kanyang pananaliksik ay malaki ang naiambag sa ebolusyon ng industriya ng pakikipaglaban at sa muling pagkabuhay ng martial arts. Ngunit nagkagulo nang nakawin ng isang iskolar ang kanyang thesis at akusahan siyang magnanakaw. Kahit na siya'y isang sakiting lumpo na malinaw na hindi kayang magnakaw, sumuko pa rin sa kanya ang kanyang mga magulang at tinanggal ang kanyang respirator. Sa kanyang mga huling sandali, hiniling ni Lois na magkaroon ng malusob na katawan at isang pamilyang magmamahal sa kanya sa susunod na buhay. Pagkatapos ay hiniling niya na magkaroon ng sariling buhay bago tuluyang pumanaw. Sa taong 90 ng Saint Calendar, muli siyang nabuhay sa bayan ng Mantilla, at ang una niyang nakita ay sila Sheila na may nag-aalalang hitsura habang napansin niya ang kakaibang kulay ng kanyang buhok at mga mata. Habang iniisip niya kung nasaan siya, inisip nila Sheila na maaaring magdala ng kapahamakan ang bata sa pasilidad, ngunit binuhat niya ito at sinabing hindi niya ito maaaring iwan dahil inosente ito. Pinangalanan niya siyang Lois, at naramdaman niyang kontento siya na parehong natupad ang kanyang mga hiling na magkaroon ng malusob na katawan at isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Balik sa kasalukuyan, isang kung sinong examini ang tumawag kay Sheila na karaniwang tao, habang malakas siyang itinutulak sa lupa, na ikinagulat at ikinabahala ni Julian at Lois. Agad silang tumakbo para tingnan siya,
Ngunit nagsimulang magsalita ng masama ang bully tungkol sa kung paano nangangarap ng gising si Lois na maging isang Grandmaster sa kabila ng pagiging karaniwang tao. Ikinainis ito ni Lois. Kaya nang lalo pa silang ininsulto ng mga bully, tumayo siya na may paghihiganti sa kanyang mga mata at naghandang labanan sila. Gayunpaman, pinigilan ni Julian ang kanyang nakakuyom na kamao at sinabihan siyang mag-focus muna sa pagsusulit. Pinaalalahanan naman siya nila Ciela na nangako siyang hindi gagawa ng anumang gulo sa eskwelahan, at ito'y nagpatahimik sa kanya. Matapos tuluyang kumalma, humingi siya ng tawad sa kanyang ina sa pagkawala ng kanyang pasensya. Ngunit ikinadismaya ito ng mga bastos na maharlika, kaya umalis sila para kunin ang kanilang mga numero para sa pagsusulit. Habang paalis sila, sinabihan ng ilang kabalyero ang lahat sa paligid na magbigay daan dahil darating si Lord Can. Pagkatapos ay pumasok si Can, ang tagapagmana ng pamilyang Arangka, at ang mga tao ay lubos na namangha sa kanyang kaakit-akit at maningning na anyo. Habang nakatitig si Lois sa bully at kay Can, nanumpa siya sa sarili na ipapakita niya sa mga maharlikang ito kung sino ang boss. Nang muling makaramdam ng pagkabalisa sila Ciela, hinawakan niya ang kamay nito at tiniyak na papasa siya sa pagsusulit. Humigit pa siya sa pamamagitan ng pagdedeklara na magiging isa siyang Grandmaster, at ang deklarasyong ito ay nagpatitig kay Can sa kanya. Habang patuloy siyang pinagtatawanan ng mga bully, tumakbo si Lois at nanumpa sa sarili na sa buhay na ito, magiging pinakamalakas siya at poprotektahan ang mahalaga sa kanya. Habang pinapanood siya, tinanong nila Ciela si Julian kung magiging maayos lang ba si Lois dahil 20 hanggang 30 tao lang ang pumapasa sa pagsusulit bawat taon. At sa taong iyon, mayroong 20,000 aplikante. Tiniyak ni Julian sa kanya na magiging maayos lang siya dahil mas matigas ang ulo ni Lois kaysa kaninuman. At kapag nagpasya siyang gawin ang isang bagay, sumusugod siya nang walang pakialam sa iniisip ng iba. Pagkatapos ay ipinaalala niya na trabaho nilang suportahan siya bilang isang pamilya at sumagot siya na tama siya. Samantala, dumating si Lois sa exam hall at nagtataka kung bakit mas matatanda sa kanya ang lahat sa paligid. Sakto namang inanunsyo ng supervisor ng pagsusulit at principal ng akademya, si Aronian, ang pagsisimula ng pagsusulit habang may ilang opisyal na nakatayo sa harap ng mga examinee. Naalala ni Lois na sa mundong ito, ang mga nagsasanay ng arcane martial arts na tinatawag na martial arcanist ay niraranggo sa 6 na kategorya. Ang saint sa pinakatuktok, sinusundan ng sage, pagkatapos ay ang grandmaster, master, fighter, at apprentice. Dahil pangatlo mula sa itaas ang Grandmaster, ito ang pribilehiyong uri sa mundo. Ipinaalam ni Principal Aronian sa mga examinee na ang unang pagsubok ay umakyat sa hagdanan na binabantayan ng kanilang mga senior, idinagdag na ang mga pass para sa unang pagsusulit ay nasa likuran nila. Ibinunyag pa niya na mayroong 1,000 kabuang exam pass, at tanging ang mga makakakuha nito ang maaaring sumali sa susunod na pagsubok. Sa huli, isiniwalat niya na matatapos ang pagsusulit kapag naubos na ang mga pass, at pagkatapos ay sinabihan silang simulan na ang pagsusulit. Pakiramdam ng ilang examinee ay napakadali ng pagsusulit, kaya sumugod sila sa isa sa mga senior, ngunit nagpakawala ang senior ng isang nakakatakot na aura habang tinatanggap sila sa impyerno. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na magical force field na pumipilit sa kanilang huminto. At matapos silang patumbahin ito, inanusyong lahat sila ay disqualified na. Habang sinusubukan ng lahat na iproseso ang kanilang nasaksihan, kinilala ng 2 examinee ang senior bilang si Lord Schiff, ang anak ng finance minister, at ang top score sa pagsusulit noong nakaraang taon. Biglang lumakad si Lois habang ipinapaliwanag sa lahat na pinakawalan lang ni Schiff ang kanyang aura para takutin sila, at hindi nakakagulat na mahimatay sa takot ang sinumang mahina ang loob. Habang nakatayo si Lois sa harap ni Schiff, pinuri niya ito sa pagkakaroon ng paninindigan, ngunit sinabing walang lugar para sa mga karaniwang tao, na ikinagalit ni Lois. Nanumpa siyang paluluhurin niya si Lois at nagpakawala ng malaking alon ng aura, na naging sanhi ng pag-ubo ng ibang examinee ng kanilang lamang loob. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Lois at naalala ang lahat ng pagsasanay na ginawa niya, na nagbigay sa kanya ng tiwala sa kanyang mga kakayahan. Nang magpakawala ng magic blast si Schiff sa kanya, umiwas siya at sumugod ng nakakuyom ang kamao. Napanganga ang ibang mga examinee habang tinatakot ni Lois si Schiff sa pamamagitan ng pag-akmang susuntok, at nagsimula silang magtaka kung paano niya ito nagawa ng hindi gumagamit ng mahika. Nang kunin ni Lois ang exam pass, sinubukan siyang suntukin ni Schiff, ngunit hinarang niya ito gamit ang sariling pinatigas na kamao, na ikinagulat niya na nasalag ng karaniwang tao ang kanyang atake nang walang mahika. Pinigilan ni Principal Aronian si Schiff sa pag-atake pa, at pinaalalahanan siya na pantay ang trato ng akademya sa lahat ng examinee anuman ang kanilang katayuan. Habang yumuyuko sila sa pagsunod sa kanya, binati niya si Lois sa pagpasa sa pagsusulit, ngunit pagkatapos ay binanggit na nakakabahala ang kulay ng kanyang buhok. Natigilan si Lewis, ngunit nang magsimulang magtaka si Aronian kung kakaiba rin ba ang kulay ng mata ni Lewis, ginawa niyang kulay abo ang kanyang mga mata at ipinakita ito sa kanya. Gayunpaman,
Hindi naloko ang prinsipal sa kanyang mga panlilinlang habang ipinapatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lewis at nangangakong maghahanda ng isang espesyal na gayuma na magtatago sa kanyang mga kakaibang katangian kung siya ay matatanggap. Nararamdaman ni Lewis na maaaring may binabalak si Aronian, ngunit alam niyang ang una niyang prioridad ay ang pumasa sa pagsusulit, kaya sinabi niyang maghahanda na siya para sa ikalawang pagsubok. Habang papalayo siya, galit na nakatitig sa kanya si Sith, at nagtataka kung bakit nakialam ang prinsipal sa isang pagsusulit sa unang pagkakataon para lamang protektahan ang isang karaniwang tao. Habang kumukulo sa galit, nanumpa siyang hinding-hindi niya malilimutan ang pangalang Lewis. Kalaunan, dumating ang mga eksamini na nakapasa sa unang pagsubok sa ikalawang training ground ng akademya kung saan sinabihan silang maghintay bago magsimula ang ikalawang pagsusulit. Habang pinapanood ni Lewis ang ibang mga eksamini na nag-uusap, napansin niyang karamihan sa 1,000 natitirang eksamini ay mga maharlika na nakatanggap ng piling edukasyon at halos wala nang natirang karaniwang tao. Sakto namang nabunggo siya ni Sith habang dumadaan kasama ang kanyang mga kasamahan at binalaan niya si Lewis na walang tutulong sa kanya sa susunod na magkaharap sila. Noong una, hindi apektado si Lewis, ngunit nang sabihin ng isa sa mga kaibigan ni Sith na na-disqualify na sana siya kung hindi dahil sa tulong ng prinsipal, ngumisi siya habang tinatawag silang mga kumpletong tanga. Habang galit na nakatitig sa kanya si Sith, diretsahan niyang sinabi sa kanila na mas mahusay ang pagpapasya ng Grandmaster kaysa sa kanila. Nainis ng husto si Sith kaya't nagbanta siyang patutumbahin siya, ngunit lalo pa siyang inasar ni Lewis sa isang kaswal na ngiti. Ngayong kumukulo sa galit, sinubukan siyang suntukin ni Sith. Ngunit sinalag ito ni Lewis gamit ang isang two-finger martial arts technique. Nang mapansin ni Sith na hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan, isiniwalat ni Lewis na ang galaw ay tinatawag na Meridian Severance at pinalipad siya gamit ang isa pang espesyal na combat technique na tinatawag na Spiral Point Strike, na nag-iwan sa kanyang dalawang alipores sa estado ng pagkabigla. Ang malakas na pagbagsak ni Sith sa sahig ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng iba pang eksamini sa silid at sinubukan niyang humabol ng hininga. Nang tignan siya ng kanyang mga kaibigan, sinabi niya sa kanila na hindi niya maramdaman o maigalaw ng maayos ang kanyang braso at nanumpa na ire-report si Lewis sa paggamit ng lason sa kanya. Gayunpaman, itinanggi ni Lewis ang mga akusasyon ng lason sa pamamagitan ng pagsisiwalat na gumamit siya ng martial arts at sinabing kahit na hiniling ng kanyang ina na magtimpi siya, na itulak na siya sa kanyang limitasyon. Habang naghahandang magpakawala ng isa pang suntok kay Sith, sinabi niyang ang mga taong handang manakit ay dapat handa ring masaktan. Ngunit pinigilan siya ni Khan at pinaalalahanan na maaari siyang ma-disqualify dahil nasa gitna sila ng isang pagsusulit. Habang papalayo si Lewis, sinimulang sigawan ng mga alipores ni Sith si Khan sa pakikialam, kaya't ipinaalala niya kung sino siya na nagpanginig sa kanila sa takot. Nagpasya si Sith na umalis na lang, ngunit sinabi niyang parehong basura ang mga karaniwang tao at maharlika. Habang paalis ang mga talunang bully, pinanood sila ni Lewis mula sa pader na kanyang sinasandalan at napagtantong pare-pareho lang ang lahat ng maharlika dahil ginagamit nila ang kanilang katayuan para gawin ang anumang gusto nila. Lumapit si Khan sa kanya at pinuri siya sa pagiging malakas at matapang bago alukin na bumuo ng isang koponan kasama siya. Gayunpaman, pinutol ng ilang fangirl ang kanilang usapan sa pamamagitan ng pag-aalok na makipag-team up kay Khan. At hindi nagtagal, mas maraming eksamini ang dumagsa sa kanya, lahat ay humihiling na maging kasama niya sa koponan. Tinanong ng isa sa mga nanonood na eksamini ang kanyang kaibigan kung paano nakakakuha ng ganoong karaming atensyon si Lord Khan gayong napakabata pa niya. Kaya ipinaalam ng kanyang kaibigan na siya ang batang amo ng pamilyang Arranca na sage, na nangangahulugang sinumang makipag-team up sa kanya ay garantisadong papasa. Nagsimulang maging interesado si Lewis, ngunit biglang lumitaw ang prinsipal sa isang maningning na paraan at binati ang mga estudyante sa pagpasa sa will test. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang susunod na pagsubok ay ang power test at iwinasiwas ang kanyang daliri na nagdulot ng isang kumikinang na marka na lumitaw sa mga katawan ng lahat ng kalahok. Ipinahayag ng karamihan sa mga examinees ang kanilang kawalan ng alam tungkol sa marka, ngunit natukoy ito ni Khan bilang isang marka ng katangiang lupa. Sa sandaling iyon, lahat ng mga examinees ay nagsimulang mahila pababa sa lupa dahil biglang bumigat ang kanilang mga katawan. Binuhay ni Aronian ang isang malaking magic circle sa paligid ng lugar at inihayag na sa ikalawang pagsusulit ay kailangang lumaban ang mga kalahok sa entablado habang nasa ilalim ng impluensya ng earth magic. Habang nahihirapan sa malakas na hatak ng gravity, nagreklamo ang ilang examinees na hindi sila makalaban sa ganoong kondisyon, ngunit itinuro ng isa sa kanila na may isang taong naglalakad na parang wala lang. At napansin ni Khan ang ilang mabibigat na bakas ng paa sa sahig. Samantala, si Lewis, ang tinutukoy nilang lumalaban sa gravity, ay madaling naglakad sa entablado na ikinagulat ng lahat. Binati siya ni Aronian sa pagiging una na naman, at mumiti si Lewis habang tinitingnan ang mga tali ng earth magic na hindi siya napigilan.
Hindi makapaniwala si Khan sa kanyang mga mata dahil kahit siya na tumanggap ng 3 taon ng pagsasanay sa antas ng master ay halos hindi makatayo. Habang nahihirapan ang ibang mga examinees, idineklara ni Aronian na ang mga kasalukuyang nakatayo lamang ang maaaring sumali sa susunod na pagsusulit at gumamit ng mahika para lumikha ng koleksyon ng mga sandata na mapagpipilian ng mga kwalipikadong examinees. Agad na kinuha ni Lewis ang isa sa mga espada at iwinasiwas ito para subukan. Habang nahihirapan ang ibang mga kandidato na hawakan ang kanilang mga sandata, ipinaalam sa kanila ni Aronian na sinumang lumabas ng entablado ay agad na madidisqualify. Nang magsimula ang pagsusulit, inutusan niya ang ibang mga opisyal ng pagsusulit na pakawalan ang isang bagay na tinatawag na bound slimes bago maglaho. Pagkaalis niya, nagsimulang magtanong ang mga examinees kung ano ang mga bound slimes, ngunit napansin ni Lois na may nahuhulog mula sa itaas. Nang lumapag ang mga slime, ipinahayag na makakakuha sila ng 1 puntos sa pagharang sa atake ng slime, 2 puntos sa pag-iwas, at 5 puntos sa pagtalo sa isa. Ibinunyag din ni Aronian na ang kanilang ranggo ay matutukoy sa pamamagitan ng mga puntos na nakuha sa pagsusulit na iyon, at ang nangungunang 100 kandidato lamang ang uusad sa ikatlong pagsusulit. Pakiramdam ng ilang examinees ay madaling talunin ang mga slime dahil sila ay mga mababang antas na halimaw na mukhang tanga. Ngunit nang sumugod ang isa sa kanila sa isang slime, bigla itong tumilapon patungo sa kanya at sinira ang kanyang mukha. Pagkatapos ay inatake nito ang pangalawang examinee at sumugod sa isang grupo ng mga kandidato habang gulat na nanonood ang iba. Di nagtagal, ang buong larangan ng digmaan ay naging palaruan para sa mga slime habang pinalilibutan at pinahihirapan nila ang mga examinees. Bagamat maraming kandidato ang madaling natumba, nagawa ng ilan na umiwas at harangin ang mga atake ng slime. Kaya binigyan sila ng puntos ng mga supervisor ng pagsusulit. Binanggit ng isa sa mga supervisor na kasama sa mga pagsusulit ngayong taon ang mga batang amo mula sa mga pamilyang Sage, ang mga bahay ng Aronka at Durham, na tumutukoy kay Khan at sa isang babaeng mandirigma na may pulang buhok, at ipinapalagay niya na isang bagong rekord ang maitatala. Idinagdag ng isa pang tagasuri na mayroon ding mahuhusay na karaniwang tao sa mga kalahok at tinanong si Aronian kung karaniwang tao ba ang tinulungan niya kanina. Ipinapalagay ni Aronian na may ipapakitang interesante si Lois sa pagsusulit, ngunit itinuro ng supervisor na hindi pa siya gumagalaw ni isang hakbang. Habang nakatayo si Lois sa larangan ng digmaan, tinanong siya ng isang nahihirapang examinee kung ano ang kanyang ginagawa, at bilang tugon, isang mayabang na maharlika ang nagsimulang mang-insulto sa kanya. Sinasabing hindi siya makasabay sa mga slime dahil isa siyang kaawa-awang karaniwang tao. Dahil hindi pa rin gumagalaw si Lois, hula ng maharlika ay matutumba na siya agad. Sa sandaling iyon, isang slime ang tumilapon patungo kay Lois at bumilis hanggang sa umabot ito sa napakalapit na distansya sa likod ng kanyang bungo. Bago pa man tumama ang slime, madaling umiwas si Lois, at nagawa ring iwasan ng isa pang kandidato ang slime bago nito lipulin ang sawing palad na maharlika na nang inis kay Lois kanina. Habang nakahandusay sa lupa ang kanyang kaibigan, natigilan sa gulat ang examinee na blonde dahil sigurado siyang hindi maiiwasan ni Lois ang isang mabilis na atake ng slime. Dahil nabigo itong tamaan ang pangunahing target nito, nagwala ang slime at tinumba ang ilang iba pang katunggali. At nang tumingin si Lois sa kanyang kaliwa, napansin niyang sumusugod na naman ito sa kanya kasama ang 2 pang napakabilis na slime. Napangiti ang examinee na blonde dahil sa tingin niya ay walang paraan para maiwasan ni Lois ang atake iyon, ngunit nanatiling kalmado si Lois at ipinikit ang kanyang mga mata bilang paghahanda sa kanyang ganting salakay. Noon, nasa nagyelong kabundukan si Lois at nagsasanay kasama ang isang grupo ng mga adventurer at hiniling niya sa kanila na batuhin siya. Gayunpaman, nalito ang mga adventurer at binalaan siya na magiging mapanganib para sa kanya kung tamaan siya ng mga bato. Sinabi ni Lois na ayos lang at ipinaalam sa kanila na mayroon siyang gustong subukan. Pagkatapos pumustura, sinabihan nila siya na siguraduhing umiwas, ngunit nang ibato nila ang mga bato sa kanya, wala siyang ginawang pagsisikap na umiwas kundi matamang tinitigan ang papalapit na mga bato. Sa kanyang nakaraang buhay, nagsanay siya na mabilis na magpadala ng impormasyon mula sa parietal line patungo sa cerebellum ng utak. Naramdaman niya na kung matututo siyang mag-react agad, kaya niyang harapin ang anumang atake. Habang papalapit sa kanya ang mga bato, nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan dahil sa aura, at nagsimula siyang gumawa ng napakabilis na mga kalkulasyon sa kanyang isip. Gamit ang mabilis na galaw, iniwasan niya ang mga bato, at labis na namangha ang mga adventurer sa ipinakitang ito kaya't nagsimula silang purihin siya. Tumakbo sila palapit sa kanya, hinihiling na sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa bagong teknik na ito. Kaya't ibinunyag niya ang bago nitong pangalan, na Void Combat Calculation. Nang tanungin siya ng isa sa mga adventurer kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag niya na ito ay isang teknik na humuhula sa kalalabasan ng isang labanan. Sa kasalukuyan, habang mabilis na papalapit ang mga slime kay Louie, direkta niya itong tinititigan.
Maraming komplikadong formula ang pumapasok sa kanyang isipan habang kinakalkula niya ang kanilang paparating na atake. Inatake siya ng 4 na slime mula sa lahat ng anggulo, ngunit nanatili siyang kalmado dahil nalaman niya sa kanyang mga kalkulasyon na ang mga bound slimes ay maaari lamang sumugod ng diretsyo sa kabila ng kanilang bilis at lakas. Pagkatapos ay kinakalkula niya ang bilis at anggulo ng kanilang mga talbog upang mahulaan ang kanilang trajectory ng atake at gumawa ng ilang magagarang galaw na nagbigay daan sa kanya na matagumpay na maiwasan silang 4. Ngayong may 8 na siyang puntos mula sa pag-iwas sa mga slime, lumipat siya sa opensa at nagpakawala ng isang martial arts move na tinatawag na sword slash na sumira sa lahat ng 4 na slime ng sabay-sabay. Gulat na napatingin si Kan, at lalo pang natigilan ang mga supervisor nang mapagtanto nilang ang kanyang persepsyon ay kapantay ng sa isang mataas na antas na mandirigma. Napangiti si Kan nang mapagtanto niyang si Lois ay isang practitioner ng mga espesyal na teknik sa pakikipaglaban at nagpasya siyang makikipag-alyansa sa kanya anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, napansin ni Lois ang isa pang slime na sumusugod sa kanya para ipaghiganti ang kanyang mga kapatid na natalo, kaya't idineklara niyang may 5 pa siyang puntos sa supot habang pumupostura. Gayunpaman, gumamit si Kan ng isang galaw sa eskrima na tinatawag na sword pierce para saksakin ang slime, at ikinainis ito ni Lois habang inaakusahan siya ng pagnanakaw ng kanyang kill. Pabirong inamin ni Kan na ginawa niya ito at ipinagmalaki ang slime na nakatusok sa kanyang espada na parang kebab habang sinasabi sa kanya na ang ninakaw niya ay hindi mula sa kanya. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang espada sa hangin na naging sanhi para mahati sa 2 ang slime. At nang lumapag ang mga labi sa lugar kung saan nagtitipon ang ibang mga examinees, sinabi niya kay Lois na ninakaw niya ito mula sa kanila. Sa isang magandang ngiti, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Lois at hiniling na samahan siya sa pagnanakaw ng puntos mula sa iba. Tinitigan siya ni Lois ng walang emosyon, kaya ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang magkaroon ng mataas na ranggo at nagmungkahi ng isang kompetisyon sa pagitan nila para makita kung sino ang makakakuha ng mas maraming puntos. Nang hilingin niya kay Lois na ipakita ang kanyang buong lakas, umiti si Lois at pinalakpakan siya sa pagiging kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan bago tuluyang pumayag sa kanyang hiling. Pagkatapos kunin ang kanyang espada, tumayo siya sa likod ni Kain at ipinangako sa kanya na ipapakita niya ang kanyang buong lakas bago sabihin na ang matatalo sa kanilang paligsahan ay kailangang gawin ang anumang sabihin ng mananalo. Habang pumupostura, umiti si Kain at tinanggap ang kondisyon bago sabihin sa kanya na siya ang unang taong nag-utos sa kanya. Habang nagsisimulang palibutan sila ng mga slime, nanonood mula sa malayo ang mga alipores ni Shift, at napagtanto nilang sa gitna ng kaguluhan sa larangan ng digmaan, maisa sa katuparan nila ang mga utos ng kanilang amo. Matapos dumaan ang isang slime sa kanila, pareho nilang inilabas ang kanilang mga pana at pinaputukan sina Kane at Lois. Nang lumapit ang slime sa kanila, napansin ito ni Lois at hinati sa 2, ngunit bigla na lang, 3 palaso ang lumitaw ilang milimetro lang ang layo sa kanya. Nagdulot ng malalakas na tunog ang pagtama na nakaalerto kay Kan, at natuwa ang mga bully dahil akala nila ay tinamaan nila ang kanilang target. Gayunpaman, umisi si Lois at nang mawala ang usok, nakita nila na nasalo ng henyo sa labanan ang lahat ng 3 palaso gamit ang isang kamay. Habang nakatitig sa kanya, nabalot sila ng gulat at takot habang iniisip kung paano niya nagawang mag-react sa kanilang sorpresang pag-atake na parang wala lang. Habang itinutusok ni Lois ang mga palaso sa lupa, kinumusta siya ni Kan at tinawag na mga walang hiya ang mga kaibigan ni Shift dahil sa kanilang maduming laro, ngunit sinabi ni Lois na wala lang iyon. Nang marinig ito, nainis ang masasamang maharlika at inilabas ang kanilang mga pana habang idinedeklarang si Kan ang susunod na target. Ang isa sa kanila ay nag-activate ng isang espesyal na atake ng arrow magic na tinatawag na double arrow at ipinutok ang enchanted dark arrow na ito kay Kain kasama ang mga palaso ng kanyang mga kasama. Madaling nasangga ni Kain ang mga normal na palaso gamit ang kanyang kasanayan sa eskrima, ngunit ang dark arrow ay patuloy na papalapit sa kanya na nag-iwan sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Tumalsik ang dugo sa hangin nang tumama ang palaso. Nakakagulat, hindi nakita ni Kan ang lilang palaso na nakatago sa mga nasangga niya. Sa kabutihang palad para sa kanya, nasalo ni Lois ang palaso sa tamang oras, ngunit nasugatan niya ang kanyang sarili sa proseso. Si Kane, nakaliligtas lang ng kanyang buhay, ay nakita ang dugong bumubulwak mula sa kanyang kamay at sinubukang tulungan siya. Gayunpaman, hindi niya ininda ang pagdurugo habang binali niya ang palaso, handang-handa para sa susunod na atake ng kalaban. Samantala, tinawag ng isa sa mga manonood ang atensyon ng punong guro sa malisyosong pag-atake na kanyang nasaksihan at iminungkahing i-disqualify ang salarin. Gayunpaman, iginiit ng punong guro na ipagpatuloy ang kaganapan dahil sigurado siyang matatalo rin naman ang mga mahihina. Ipinagpaliban niya ang kanilang parusa hanggang pagkatapos ng pagsusulit, ngunit humiling na ihanda agad ang mga healing potion. Pabalik sa arena, naghanda si Lois na tapusin ang kanyang mga kaaway at pumustura na parang isang baseball pitcher.
Gamit ang mga nagliliwanag na mata at napakalakas na puwersa, itinilapon niya ang isa sa mga slime patungo sa mga maharlika, at tinamaan nito ang isa sa kanila sa pinakamataas na bilis. Ang pagtama ng slime ay nagpatalsik sa maharlika palabas ng arena at agad siyang na-disqualify. Nasaksihan ito ng mga natitirang maharlika at nagsimulang magpanik. Sa sandaling iyon, si Lois, na walang balak na hayaan silang makatakas, ay tumalon sa himpapawid at ibinato ang isa pang slime sa mga natarantang maharlika. Tinamaan ng slime ang isa sa kanila sa mukha na nagpatanggal ng kanyang mga ngipin sa proseso. Ang huling nakatayo ay nabalot ng takot kaya hindi niya napansin si Lois sa kanyang likuran. Gayunpaman, ginulat siya ni Lois at napaatras siya. Sinasamantala ang kanyang kawalan ng balanse, pinatid ni Kan ang hangal at nahulog ito palabas ng arena. Matapos talunin ang mga maharlika, nagpasalamat si Kan kay Lois para sa pagligtas kanina at tinanong ang tungkol sa kanyang kamay. Mabuti na lang, ayos lang siya, at nagkamayan sila, pinatitibay ang kanilang bagong pagkakaibigan. Tinukso ni Lewis si Kan sa pagiging isang magaling na maharlika, ngunit ipinagtanggol ni Kan ang kanyang pinagmulan at ipinagmalaki na mula siya sa pamilyang Arangka. Tila, ang pamilyang Arangka ay isa sa mga dakilang pamilya na nagluwal ng mga Grandmaster at Sage. Napakalakas ng kanilang impluensya na kaya nilang tapatan ang pamilya ng hari at ang Arcanist Association. Nang mapagtanto na hindi biro ang pamilya ni Kan, binawi ni Lois ang kanyang naunang komento, at pareho silang naghanda na harapin ang natitirang mga slime. Gayunpaman, ang pagkakita kay Lois na nakakakuha ng mas maraming puntos ay patuloy na ikinaiinis ng ilang mababang uri na maharlika, at nagpasya silang iwanan ang mga slime at siya na lang ang atakihin. Sumugod sila sa kanya, kahit alam nilang nasa tabi niya si Kan. Ang kanilang plano na patayin ang dalawang ibon sa isang bato ay sumablay ng magpasya ang mga mas mataas na uri na maharlika na protektahan si Kan. Nagbanggaan sila sa mga mababang uri na maharlika sa isang labanan na walang pilingan, habang nagtutulungan sina Kan at Lois. Sa gitna ng labanan ay nakatayo ang isang babaeng may pulang buhok na, sa kanyang itsura, ay tila mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Tinawag niya ang kanyang kaibigan, si Miliana, na isang karaniwang tao, at sinabi sa kanya na ito na ang tamang panahon para pagdusahin ang mga taong mababaang tingin sa kanya. Lumundag pasulong ang babaeng may pulang buhok para sumali, at sumunod si Miliana. Naging matindi ang labanan habang umiikot si Lois, umiiwas sa mga slime at mga atake mula sa iba't ibang direksyon. Nakisali rin si Miliana sa aksyon at pinatid ang isa sa mga maharlika, habang ang babaeng may pulang buhok ay ipinatalsik ang isa pa sa mga pader. Sakto namang may lumitaw na bagong kalahok, at isa siyang lalaking may pulang buhok na may hawak na dambuhalang martilyo. Ang lalaki, na parang Diyos ng kulog, ay walang awang iwinawasiwas ang kanyang martilyo at tinatanggal ang lahat ng hadlang sa kanyang daan. Ayon sa kanya, mas maganda pang manuntok ng tao kaysa bugbugin ang mga slime. Humiyaw siya ng malakas habang madali niyang pinatalsik ang kanyang mga kalaban. Samantala, nagsimula ng hindi mapakali ang mga manonood at iminungkahi nilang itigil na ang mga pagsusulit. Ito ay dahil ang karamihan sa mga na-disqualify na miyembro ay mga maharlika. At kung mas marami pang maharlika ang ma-disqualify, maaaring magdulot ito ng mga problema para sa akademya. Gayunpaman, hindi ito inalintana ng punong guro dahil naniniwala siyang may sariling mga patakaran ang akademya. Sakto namang pumasok siya sa arena na may maningning na liwanag at pinatigil ang kaguluhan. Inanunsyo niya na tapos na ang ikalawang pagsusulit at i-anunsyo ang mga iskor mamaya. Sa maikling pahinga, ginamot ang mga nasugatang kalahok gamit ang healing potion at inalis ang epekto ng earth magic. Ginamit din ni Lois ang healing potion, ngunit nagulat siya sa kung gaano ito kabisa. Nakalulungkot, ito ay isang napakamahal na bagay na hindi kayang bilhin ng mga karaniwang tao tulad niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita ng punong guro ang mga ranggo sa ikalawang pagsusulit at nagulat ang lahat sa resulta. Lumalabas na wala sa listahan ang pangalan ni Lois, at ang balitang ito ay ikinatuwa ng ilang mababang ranggong maharlika. Gayunpaman, ang ipinakitang listahan ay para sa mga kalahok na may ranggong mula ika-6 na pwesto pababa. Ayon sa punong guro, ang top 5 rankers ay lumagpas lahat sa mga record score, at agad niyang binanggit ang kanilang mga pangalan. Sa ika-5 pwesto ay si Miliana Royce, isang mahusay na karaniwang tao. Nakuha ni Kan ang ika-4 na pwesto habang ang babaeng may pulang buhok, si Faye Durahan, ay pangatlo. Nang tawagin ang pangalan ni Kan, nagsimulang kabahan si Lois dahil hindi pa siya binabanggit ng punong guro. Nagsimula siyang mag-isip kung na-disqualify ba siya sa pag-atake sa mga mababang ranggong maharlika kanina. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari dahil tinawag ang kanyang pangalan bilang second ranker na may 887 puntos. Nagulantang ang buong silid sa sorpresa na isang ordinaryong karaniwang tao ang nakalamang sa lahat ng mga kalahok na maharlika. Si Kan naman ay binati si Lois para sa kanyang magandang ginawa. At batay sa kanilang kasunduan kanina, kailangan niyang gawin ang isang bagay para kay Lois. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Lois, ngunit sinabi ni Lois na hihilingin niya ito mamaya.
Sakto namang inanunsyo na ang nanalo sa ikalawang pagsusulit ay si Neil Gunn na nakakuha ng napakalaking 888 puntos. Si Neil Gunn ang batang may pulang buhok na nagwala kanina gamit ang kanyang dambuhalang martilyo. Isa rin siyang karaniwang tao na nagawang mas mataas ang ranggo kaysa sa lahat ng mga kandidatong maharlika, kabilang si Faye, na hindi handang magpatalo. Nangako siyang makikipaglaban kay Neil balang araw para subukan ang kanyang lakas. Pagkatapos ng anunsyo, pinagalitan ng kanilang mga senior ang mga mas mababang ranggong maharlika dahil hinayaan nilang talunin sila ng mga karaniwang tao sa pagsusulit. Maging ang isa sa mga manonood ay nagulat na ang una at ikalawang ranker ay mga karaniwang tao na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng akademya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng punong guro na tila masaya rito na ang tunay na lakas ay walang kinalaman sa katayuan sa lipunan at ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga ampunan sa bansa ay pinapatakbo ng Arcanist Association. Nagpatuloy ang punong guro sa paggabay sa mga kalahok sa susunod na lugar para sa huling pagsusulit. Habang naglalakad sila patungo sa lugar, pinuri ni Khan si Lois dahil sa pagiging malapit sa unang ranker at nag-isip kung sino ang mas malakas sa pagitan nina Lois at Neil. Di nagtagal, dumating sila sa lugar ng huling pagsusulit at ipinaalam sa kanila ng punong guro na ang pagsusulit ay isang survival test na kilala bilang Emblem Battle Royale. Para sa pagsusulit na ito, bibigyan ng mga emblem ang bawat kalahok at ite-teleport sila sa iba't ibang lugar sa kabubatan. Ang kanilang layunin ay mangolekta ng pinakamaraming emblem hanggat maaari gamit ang anumang paraan na komportable sila. Ang mga kalahok na mawawalan ng kanilang mga emblem ay agad na madidisqualify, at ang top 1-0 kalahok lamang na may pinakamaraming emblem ang tatanggapin sa akademya. Nakalulungkot, ang mga patakaran ng ikatlong pagsusulit ay nangangahulugan na hindi magagawang magtulungan ni Khan at Lois, kaya't binati nila ang isa't isa ng good luck. Di nagtagal, na-teleport ang mga kalahok sa ibang lugar, at dumating si Lois sa kanyang lokasyon. Naglakad siya ng ilang sandali habang iniisip na ang ikatlong pagsusulit ang huling hadlang na kailangan niyang malampasan para makapasok. May matinding determinasyon, nangako siyang mananalo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, agad siyang ginambala ng isang maharlika na may hawak na dambuhalang palakol. Giniit ng lalaki si Lois dahil sa pagpapahiya sa mga maharlika sa huling pagsusulit at sakto namang dalawang maharlika na may hawak na sibat ang lumitaw din sa likuran ni Lois. Napansin din ni Lois ang isa pa sa sanga ng puno na may hawak na crossbow. Nang mapagtantong napapaligiran na siya, mabilis niyang nahinuha na ang senior na nag-teleport sa kanya ang nag-leak ng kanyang lokasyon. Biglang iwinasiwas ng lalaking may palakol ito sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ito sa tamang oras at tumama ang palakol sa isang bato sa lupa. Inilunsad din ng mga lalaking may sibat ang kanilang atake, ngunit sinalag sila ni Lois ng isang backflip. Gayunpaman, habang nasa ere, isang pana mula sa may hawak na crossbow ang lumipad patungo sa kanya, ngunit tinabig niya ito gamit ang kanyang espada. Matagumpay siyang lumapag sa lupa, ngunit hindi tumigil ang mga maharlika. Direkta siyang inatake ng mga ito, ngunit ipinakita ni Lois ang pagkakaiba sa kanilang husay. Madali niyang iniiwasan ang kanilang mga atake, ngunit isang pana na naman ang lumipad. Sinalag niya ito gamit ang kanyang espada, ngunit isang atake ng sibat ang kasunod nito. Sa kabutihang palad, nakakilos siya sa tamang oras at naiwasan ito muli. Ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagsimulang makainis sa mga maharlika, ngunit hindi sila sumuko. Si Lewis naman ay naiinis din dahil hindi niya mabasa ang direksyon ng mga wind arrow. Gayunpaman, pinakalma niya ang kanyang sarili at ginamit ang isang martial art teknike na kilala bilang Sen no Sen counterattack. Ang teknike ay ang paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanila. Habang sumusugod muli ang mga maharlika gamit ang kanilang mga sandata, nakakita si Lois ng pagkakataon at sinamantala ito. Ang una niyang biktima ay ang lalaking may palakol na sumubok umatake gamit ang kanyang buong lakas. Lumihis siya pakanan, iniwasan ang palakol, at inilagay ang kanyang espada sa ilalim nito. Dahil doon, iwinasiwas niya ang palakol palayo sa may hawak nito, at tumama ito sa isa sa mga may hawak ng sibat. Pagkatapos silang talunin, inatake ng isa pang may hawak ng sibat si Luis, at pinana rin siya ng wind arrow ng lalaki sa puno. Gayunpaman, madaling nabasa ni Luis ang direksyon ng pana at hinila ang may hawak ng sibat sa landas ng pana. Tumilapon ang kawawa na iwan ang kanyang sibat. Habang nasa ere ang sibat, sinunggaban ito ni Luis at ibinato sa lalaki sa puno at agad siyang napatay. Pagkatapos ay tinagpas niya ang natitirang mga maharlika na parang mantikilya at kinuha ang lahat ng kanilang mga emblem. Sa isang malaking pagbabago, lumitaw si Khan sa tuktok ng isang puno at pinigilan ang mga maharlika na gumamit ng mahika laban kay Lois. Ang utak ng plano, na orihinal na nagplanong pasukuin si Khan gamit ang isa pang grupo ng mababang ranggong maharlika, ay nagulat sa biglaang paglitaw niya sa kanilang lokasyon. Sinasabi ni Khan na marahil ay minamaliit nila ang pamilyang Oranka sa pagpapadala ng mga ganoong kahinang tao para pigilan siya. Pagkatapos ay pinatulog niya ito gamit ang isang crossbow. Pagkatapos, tumalon pababa si Khan at nag-abot ng emblem kay Lois.
Sinasabi niya na maaaring mas maging magulo ang mga bagay kung magpapatuloy ito ng ganito at nag-alok na tumulong. Gayunpaman, tinanggihan ni Lois ang kanyang tulong at sinabi sa kanya na siya mismo ang haharap sa kanyang mga problema. Sakto namang isang nakatagong figura ang pumalakpak ng malakas at pinuri ang sigasig ni Lois. Sinasabi ng figura na wala silang inaasahang mas mababa pa mula sa taong kinikilala nila at itinuturing na karibal. Nagpakita ang nakatagong figura at lumabas na si Faye Durahan pala ito. Hinamon niya si Lois sa isang duelo, at tinanong ni Lois si Kan kung kaibigan niya ito. Sumagot si Kan na hindi niya ito kaibigan, kundi anak ng isang Grandmaster na nakalaban niya noon. Noon, natalo siya rito dahil nagpabaya siya at pinayuhan si Lois na huwag itong pansinin at mangolekta na lang ng mga emblem. Binalaan niya si Lois na marunong gumamit ng mahika si Faye, at ang antas ng kanyang kasanayan ay nasa apprentice level na. Samantala, nagsimulang mainis si Faye sa kanilang pag-uusap at pinagalitan niya silang dalawa sa pagsubok na tumakas. Sakto namang tinanggap ni Lois ang hamon at sinabing matagal na niyang gustong malaman kung paano lumaban ang isang miyembro ng isang dakilang pamilya. Ikinatuwa ito ni Faye at nangako siyang hindi gagamit ng mahika para maging patas ang laban. Sa isang iglap, lumundag siya patungo kay Lois gamit ang kanyang sibat at sinaksak siya. Gayunpaman, nagawa ni Lois na ipitin ang sibat sa ilalim ng kanyang mga braso, na lalong nagpahanga kay Faye. Binaliktad niya ang sibat at iwinasiwas ito kay Lois, ngunit iniwasan niya ang atake sa paggalaw sa gilid. Sakto namang lumundag si Faye at sinubukang tamaan si Lois gamit ang Sacred Land Slam technique. Tulad ng inaasahan, naiwasan niya ito at tumama ang sibat sa lupa na lumikha ng isang malaking butas. Ang epekto ng teknike ng sibat ay ikinagulat ng mga manonood at ng punong guro na nanonood hindi kalayuan sa eksena. Nagsimula silang mag-isip-isip tungkol sa lakas ni Faye at sa katatagan ni Lois. Nagsimula silang magtaka kung gaano katagal tatagal si Lois laban sa isang dakilang pamilya at tinanong ang opinyon ng punong guro. Sumagot ang punong guro na hindi magagawang talunin ni Lois si Faye dahil ang kanilang laban ay isang sagupaan ng katawan at kalooban. Batay sa kanyang nakita, hindi siya naniniwala na mas malakas ang kalooban ni Lois kaysa kay Faye. Sakto namang nasubok ang kanilang mga kalooban nang gumamit si Faye ng isa pang teknike ng sibat para atakihin si Lois. Gayunpaman, walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ang lahat ng kanyang mga galaw na parabang nakaprogram na gawin ito. Sa proseso ng pag-iwas sa sibat, nakakita siya ng butas sa depensa ni Faye at sinubukang samantalahin ito. Sa kasamaang palad, mabilis na nahalata ni Faye at siya naman ang gumanti, ngunit lumundag siya sa ibabaw ng atake nito at lumapag sa likuran niya. Ipinahayag ni Faye ang kanyang pagkadismaya sa pag-iwas niya sa lahat ng kanyang mga atake at pinatutsadahan pasikan sa kawalan ng ganoong pagkakapantay. Gayunpaman, sinabi ni Lois na ang susi ay obserbasyon at sa sapat na pagsasanay, nagiging madali lang ito. Hindi nagtagal, lumundag muli si Faye gamit ang isa pang Sacred Lance technique na kilala bilang Crescent Fall at inattack si Lois gamit ito. Pero sa muli, naiwasan niya ang bawat atake ng walang kahirap-hirap. Sa pagkakataong ito, iniisip niya ang iba't ibang teknike na ginagamit ng mga spear user na kinabibilangan ng mga saksak, walis, depensa, at pagsugpo. Kahit na medyo mahirap kalabanin ang mga teknike na ito, mayroon din itong mga kahinaan. Isa na rito ang kahinaan sa malapitang laban at balak itong samantalahin ni Lois. Sumugod siya papunta kay Faye at sinubukang paglapitin ang distansya nila para magkaroon ng pagkakataong gumanti. Sa kasamaang palad, nabasa niya ang kanyang intensyon at hinampas ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang spear teknike ng kanyang pamilya ay walang kahinaan. Bigla siyang nagsimulang umikot-ikot gamit ang sibat at lumikha ng isang mapanganib na buhawi. Ang talento at galing ni Faye ay ikinagulat ng mga manonood at sa kanilang paningin, walang laban si Lois sa kanya. Gayunpaman, pumustura si Lois at ginamit ang kanyang sword net teknike sa pag-asang masalag ang mga atake ng sibat ni Faye. Habang sinasalag ang mga atake, sinimulan niyang samantalahin ang isa pang kahinaan ng mga spear teknike, ang mataas na pagkonsumo ng stamina. Matyaga siyang dumepensa at naghintay ng pagkakataon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagsimula ng magkabitak ang kanyang espada. Sakto namang naubos ang stamina ni Faye, at naging kita na siya sa loob ng buhawi ng sibat. Nakita ito ni Lois at agad siyang sinugod. Sa kasamaang palad, nabali ang kanyang espada bago pa man ito tumama sa kanya. Nang makitang nabigo ang kanyang galaw, mabilis siyang lumundag paatras para iwasan ang ganting atake. Nakakagulat na kinilala ni Faye ang galing ni Lois at ang kanyang swerte dahil kung wala ito, siguradong nadurog na siya nito. Alam din niyang nagpipigil si Lois at hinarap siya tungkol dito, pero nagdahilan siyang laging nagmamasid muna bago ibigay ang lahat. Gayunpaman, sinabi niyang tapos na siyang magmasid at ngayon ay magsiseryoso na siya. Ngunit nag-aalala si Faye sa kanyang sirang armas. Tiniyak ni Lois sa kanya na mas mabuti nang wala siyang armas dahil ang kanyang mga kamao ang tunay niyang sandata. Tulad ni Ip Man, pumustura si Lois ng kanyang martial arts stance habang inihahanda ni Faye ang kanyang armas, handang sumalakay. Sumugod siya gamit ang isang spinning charge teknike,
at si Ken, na tahimik kanina pa, ay sumigaw kay Lois para babalaan siya tungkol dito. Nakakagulat na pinabagal ni Lois ang umiikot na sibat gamit ang kanyang kaliwang palad bago ito saluhin ng kanyang kanan. Sa huli, nasalo ni Lois ang umiikot na sibat sa pagitan ng kanyang mga palad, na ikinanganga ni Feye at Ken. Napanganga rin ang mga manonood pero napanatili ng prinsipal ang kanyang kalma. Tinitigan niya ng maigi ang eksena, sinusubukang alamin kung ano ang ginawa ni Lois. Samantala, hindi pa sumusuko si Feye at hinablot pabalik ang kanyang sibat. Sinubukan niya ang isa pang teknike sa kanyang arsenal at lumikha ng ilusyon na inaatake niya si Lois mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa halip na mataranta, huminga ng malalim si Lois at pumustura ng kanyang martial arts stance. Gamit ang kanyang palad, sinasalag niya ang lahat ng atake isa-isa hanggang sa mailihis niya ang bawat isa palayo sa kanya. Hindi pa nakikita ang galing na ito ni Feye o ng prinsipal. Pagkatapos ay tinamaan niya ng maayos si Feye at pinatalsik ito. Sa kabutihang palad, itinusok niya ang kanyang sibat sa lupa, na unti-unting pumigil sa kanyang pagtilapon. Pagkahinto, tinanong niya si Lois tungkol sa teknike na ginamit niya, at sumagot ito sa mahinahong tono na isa itong uri ng pagsalag sa martial arts. Pagkatapos ay lumundag siya papunta sa kanya para sa isa pang round, at mabilis na tumugon si Feye gamit ang kanyang sibat. Kakaiba, madaling naiwasan ni Lois ang kanyang mga atake, na tila nasa harapan niya at wala sa harapan niya ng sabay. Dahil dito, napaisip si Ken kung isa itong optical illusion habang inilalabas ni Feye ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya ito matamaan. Lumalabas na ginagamit ni Lois ang butterfly step, isang eleganteng galaw na nilikha ng isang maalamat na boksinggero sa kanyang nakaraang buhay. Kabilang dito ang mabilis na paggalaw ng mga paa pabalik-balik na lumilikha ng ritmong mahirap sabayan, perpekto para kontrahin ang spear technique ni Feye. Hindi nagtagal na corner niya si Feye at pinatalsik ito. Nasaksihan ito ng manonood at ng prinsipal at agad na napaisip kung si Lois ay isang henyo sa mano-manong labanan. Kahit na si Feye ay nasa lupa at hawak ang kanyang tiyan, tumanggi siyang sumuko. Binitawan niya ang kanyang sibat at lumundag papunta kay Lois ng buong lakas, habang nakataas ang kanyang mga kamao. Si Lois naman, hindi nagpabaya at agad na pumustura ng Wing Chun stance. Habang papalapit si Feye sa kanya gamit ang isang crushing fist technique, agad niya itong hinarang, ngunit ang lakas ay tila kapareho ng isang teknik na alam niyang tinatawag na inch power. Ngumiti si Lois at pinuri ang kanyang katatagan, ngunit hindi natuwa si Feye. Sinabi niyang ang pamilya Durahan ay hindi lang tungkol sa sibat bago sumugod kay Lois gamit ang isa pang crushing fist technique. Pumustura si Lois, handa sa pagtama, at pareho silang nagsimulang magpalitan ng suntok na parang mga kung fu expert. Kakaiba, nagsisimulang mawala sa kontrol ang pananabik ni Lois dahil ang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban hanggang sa makontento ang puso niya ang tanging pinangarap niya. Habang tumitindi ang laban, nagsimula siyang humingi pa ng higit at hindi nagtagal ay namula ang kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang puso. Lumundag siya papunta kay Feye na may matinding killing intent aura na nanggagaling sa kanyang katawan. Tumingala si Feye sa kanyang matayog na figura at natakot sa nakita. Ang nakita niya ay isang demonyo na may malalaking pangil na nakabuka ang bibig, handang siyang lamunin. Bigla, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan ng sapat na bilis para iwasan ang atake ni Lois. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang harangin ang kanyang suntok, ngunit ang lakas ay nagpatalsik sa kanya sa isang puno. Napansin din ng prinsipal ang kakaibang aura na nagmumula kay Lois at nagtaka kung ano ito. Ang mga natitirang noble na nakasaksi sa pagbagsak ni Feye sa puno ay nagalit sa katotohanang tinalo ng isang karaniwang tao ang isang noble mula sa isang dakilang pamilya. Sinubukan nilang gumanti, ngunit bigla silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam at napasuka ang isa sa kanila. Nagtaka ang lalaki kung bakit bigla siyang nahilo. Ngunit matapos makita si Lois sa kanyang malademonyong aura, nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat. Isang selosong noble senior, si Schiff, ang nanonood sa laban mula sa malayo kasama ang kanyang sugatang kaibigan, si Brian, at napilitan silang aminin na mas malakas si Lois kaysa sa inaasahan. Ang realisasyong ito ay nagpuno kay Schiff ng galit dahil ang kanyang plano na patumbahin ang karaniwang tao ay ganap na nabigo. Pagkatapos ay napagtanto ni Brian na dapat alisin si Lois sa anumang paraan. Naalala ang lumang alamat, naniniwala siyang ang pagpayag na mabuhay ang isang tulad ni Lois ay maaaring maging problema sa hinaharap at umaasang wakasan ang buhay ni Lois sa lalong madaling panahon. Samantala, nagpapatuloy ang pagwawala ni Lois habang dumadaluhong siya diretsyo kay Feye. Tumatawa ng parang baliw, binugbog niya ito at pinatalsik, na nagpadura muli sa kanya ng dugo. Kasunod nyon, nag-flash step siya sa kanya sa ere, at ibinagsak siya sa lupa gamit ang sunod-sunod na malalakas na atake ng kamao. Halos hindi na mapanatili ni Feye ang kanyang depensa at sinasalo ang walang tigil na pag-atake habang iniisip ang biglaang paglakas ni Lois. Sa pagkaunawa sa agwat sa pagitan nila, napagtanto niyang wala siyang tsansang manalo. Sakto namang hinarap niya ang nakakatakot na kamao ni Lois at nag-flashback ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata.
Dahil ayaw tanggapin ang nalalapit na kapahamakan, mabilis na ginamit ni Faye ang kanyang martial arcane technique, ang Blaze Fist, sa desperadong pagtatangka na kontrahin ang atake ni Lois. Gayunpaman, nadaig siya ng atake ni Lois at muli siyang pinatalsik na bumabangga sa mga puno habang gumugulong sa hangin. Bigla, bumalik sa katinuan si Lois at napagtantong nawala na naman siya sa sarili. Tinitigan niya ang kanyang nasunog na kamay at nagmuni-muni tungkol sa kalikasan ng mahika, ngunit nagmamadaling lumapit si Kan para tingnan kung ayos lang siya. Mula sa kung saan, humakbang si Schiff at malakas na inanunsyo ang disqualification ni Lois, sinasabing nasira ang kanyang emblem sa laban. Inutusan niya si Lois na umalis agad, ngunit sinubukang makipagtalo ni Kan, iginigiit na malinaw na aksidente lang iyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Schiff na nasaksihan ng principal ang lahat at hinihiling na umalis si Lois sa lugar ng exam mayon din. Bago makasagot si Lois, nagsalita si Faye at sinabihan ang bastos na noble na tumigil, ngunit ikinagulat ni Lois na may malay pa rin siya. Inakusahan siya ni Schiff na sinusubukang tulungan ang karaniwang tao na mandaya, ngunit pinatahimik siya ni Faye nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Lois sa di sinasadyang paggamit ng mahika sa laban, at ikinagulat ito ni Kan, na hindi inakalang magsusori siya kaninuman. Gayunpaman, humingi rin ng tawad si Lois sa pagwawala niya kanina, ngunit binaliwala niya ito, sinasabing ayos lang. Dahil pinilit niya siyang gumamit ng mahika, inamin ni Faye ang pagkatalo at umaasa na magkakaroon sila ng isa pang laban pagkatapos ng kanilang pag-enroll. Sakto namang nangutya si Schiff sa kanyang mga salita, itinuturo na 4 lang ang emblem ni Lois. Walang kibo, inilabas ni Faye ang kanyang mga emblem at ibinigay ang mga ito kay Lois bilang gantimpala sa pagkatalo sa kanya. Nagdagdag ito ng 1-0 pa sa kanyang koleksyon, at kinumpirma ni Faye ang bilang mula sa galit na Noble Senior. Nakipag-alyansa siya kay Kan para alisin ang mga mahihina sa lugar ng exam at siguraduhing walang sinuman ang magkakaroon ng sapat na emblem para ma-disqualify si Lois. Si Kan, na sang-ayon din sa kanya, ay tinanggap ang kanyang mungkahi at mabilis silang umalis upang simulan ang kanilang pananakop. Habang paalis sila, tinukso siya ni Kan dahil akala niya puro lakas lang ito at walang utak, ngunit mas abala siya sa pagkuha ng mas maraming emblem. Hindi nagtagal, isang examiner ang lumapit kay Lois at ipinaalam sa kanya ang kanyang disqualification at sinamahan siyang palabas. Umaasa si Schiff na hindi na niya muling makikita ang karaniwang tao, ngunit sinabi ni Brian na maaaring makapasa pa rin si Lois kung magtatagumpay ang plano ni Faye. Bigla, naalala ni Schiff na hindi kakaiba para sa isang examinee na mamatay ng aksidente sa panahon ng exam. Pinanood ni Brian siyang gumawa ng mga nakakatakot na plano para wakasan ang buhay ni Lois at nagtaka kung ano ang tunay na pagkatao ni Lois dahil sa nakakabalisang pakiramdam niya kanina. Kinahapunan, isinumite ni Lois ang mga emblem sa examiner at nagmuni-muni kung paanong hindi kayang tapatan ng martial arts lang ang mahika. Umaasa siyang matuto sa akademya para mapagsama niya ang mahika at martial arts. Noong gabing iyon, iniisip ni Lois kung paano ipapaliwanag ang kanyang gusot na damit sa kanyang ina habang pauwi, at nakasalubong siya ng isang kahina-hinalang tao. Habang nag-iisip siya, sinubukan siyang patayin ng asasin ng patago mula sa likuran. Agad na tumugon si Lois, gumanti ng isang malakas na sipa sa likod na nagpatalsik sa asasin paatras. Tinanong ng asasin kung paano siya napansin ni Lois, at kalmado siyang sumagot na imposibleng itago ang amoy ng dugo sa kanya. Biglang lumitaw ang mas maraming asasin, at nagtataka ang kanilang leader kung bakit sobrang kampante si Lois para sa isang taong malapit ng mamatay. Pinalibutan ang 3 asasin si Lois, at nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng lakas matapos mapansin ang kanilang galing. Ngunit nakuha ng mas malakas na presensya na nakatago sa mga palumpong ang kanyang atensyon. Nainis ang leader ng mga asasin at pinagalitan si Lois sa pagiging lingat sa gitna ng laban at sumugod sa kanya gamit ang isang balaraw na may mahika na nagsasabing malilibing siya ng buhay kung magpapatuloy siya. Sa pagharap sa leader ng asasin na buong bilis na sumusugod sa kanya, iniiwasan ni Lois ang mabilis na mga saksak na patungo sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng asasin at gumanti sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanya sa lupa. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang kalaban, umatras, at bumalik upang sumama sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay kinilala niya ang tumpak na impormasyong nakuha niya tungkol sa pambihirang kakayahan ni Lois, ngunit nagtataka si Lois kung ano ang pinagsasabi nito. Matapos purihin ang husay ni Lois sa mano-manong laban, nag-isip siya ng malakas kung paano kaya si Lois laban sa mahika. Nang hindi naghihintay ng sagot, sumenyas siya sa kanyang mga kasama na simulan ang pag-atake gamit ang mahika. Sa sandaling iyon, nagpakawala ang 3 asasin ng mga wind arrow mula sa kanilang mga pana kay Lois. Sa kabutihang palad, mabilis siyang kumilos at naiwasan ang mga ito, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon sa mga kalapit na puno na tinamaan. Sa pag-obserba sa pinsala, tinantya niya ang mapanirang lakas ng mga wind arrow. Alam na wala siyang pagpipilian kundi sumulong,
Huminga ng malalim si Lois para i-activate ang isang breathing technique na gumagamit ng ki sa kanyang katawan upang palakasin ang kanyang pisikal na lakas at bigyan siya ng biglaang bilis. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanila, ngunit binaliwala ng kanilang leader ang kanyang mga pagsisikap at nag-utos ng isa pang bugso ng mga wind arrow. Gayunpaman, mahusay na naiwasan ni Lewis ang mga tira, at hindi nagtagal ay nawala siya sa paningin ng mga assassin. Sa kanilang pagkagulat, bumaba si Lois mula sa itaas at nagpakawala ng isang malakas na sipa na nagpabagsak sa leader sa lupa at agad na umatras habang umiiwas sa mas maraming wind arrow. Nagngangalit sa galit, inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na pigilan si Lois, at mula sa kung saan, biglang lumitaw ang isa pang assassin sa likod ni Lois at nagpakawala ng isang sorpresang sipa. Sa kabutihang palad ay napansin ni Lois ang patagong atake sa tamang oras at hinarang ito, bagaman ang impact ay nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang mga braso. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at masamang tumingin sa bagong kalaban, na itinuturing niyang maseryosong banta. Bago pa man makakilos si Lois, napagtanto niyang napapalibutan na siya, at nahihirapang iwasan ang mga wind arrow na nagmumula sa lahat ng direksyon. Dahil hindi makatakas sa walang tigil na pag-atake, tinamaan si Lois at nawalan ng malay. Nakahinga ng maluwag ang mga assassin at nagkomento kung gaano kahanga-hanga para sa isang karaniwang tao na tumagal ng ganoon. Lumapit ang isa sa kanila para tapusin siya, ngunit biglang nagising si Lois at agad siyang pinatumba. Pagkatapos ay kinuha niya ang pana ng lalaki at nagpakawala ng mga wind arrow sa iba pang mga assassin. Dalawang assassin ang napatumba, ngunit madaling nasangga ng malakas na kalaban ang tira. Napagtanto na nagpapanggap lang si Lois na walang malay, pinalakpakan niya ang kahanga-hangang gawa nito. Tinanong ni Lois kung bakit hindi siya natinag matapos mawalan ng mga tauhan, ngunit walang pakialam ang kahina-hinalang lalaki sa mga mahihina. Sa sandaling iyon, nagpakawala pa si Lois ng mga wind arrow sa kanya, ngunit nasa ibang antas ang kanyang kakayahang umiwas. Sumugod siya kay Lois at bumuo ng isang magic hammer mula sa wala. Habang umaatake, inamin niyang gusto niyang gawing disipulo si Lois, ngunit wala siyang magawa dahil sa utos ng kanyang amo. Sinubukan ni Lois na saluhin ang mabigat na atake gamit ang kanyang katawan, ngunit sa halip ay tumilapon siya. Habang nasa ere pa, biglang lumitaw ang kalaban sa kanyang tabi at sinabing maaaring higit pa sa isang apprentice ang kakayahan ni Lois, ngunit hindi ito sapat para labanan ang isang mas mataas na ranggong mandirigma. Pagkatapos, ipinatawag niya muli ang magic hammer at agad na ibinagsak si Lois sa lupa. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabawi, ipinagpatuloy ng assassin ang kanyang pag-atake, nagpapakawala ng sunod-sunod na magic attack. Nang tuluyang humupa ang alikabok, nagulat ang assassin nang makitang buhay pa si Lois, ngunit nananatili ang matyagang binata sa isang depensibong posisyon sa kabila ng kanyang mga pinsala. Halatang nasasaktan, idineklara ni Lois na hindi pa doon magtatapos ang lahat, ngunit iba ang iniisip ng assassin. Dagdag pa, sinabi niyang walang makapagliligtas kay Lois sa papalapit na kapahamakan habang gumagawa siya ng isa pang magic hammer. Hindi makagalaw, nataranta si Lois habang nakatitig sa kaaway na sinusubukang patayin siya. Inatake ng assassin gamit ang kanyang martial arcane skill na tinatawag na Celestial Hammer, at sa sandaling iyon, nag-flashback ang buhay ni Lois sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang layunin na matuto ng mahika at protektahan ang kanyang pamilya sa ampunan. Walang pakialam sa mga kahihinatnan, nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran, at agad na nagbago ang aura na nakapalibot sa kanya. Gumanti siya gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, at pinigilan nito ang atake ng assassin. Nakakagulat na ang banggaan at paglalaban ng lakas ay nagdulot ng isang malaking pagsabog. Makalipas ang ilang sandali, umubo si Lewis habang nakahiga sa lupa, at nagtaka ang assassin kung bakit kakaiba ang pakiramdam na tila kapantay niya ang kanyang nilalabanan. Napagtanto ang dahilan kung bakit tina-target si Lois, itinaas niya muli ang kanyang magic hammer, determinado na wakasan ang itinuturing niyang halimaw. Mula sa kung saan, isang makapangyarihang boses ang nag-utos sa assassin na tumigil, at isang malakas na buhawi ng hangin ang mabilis na pumigil sa kanya bago niya magawang patayin si Lois. Habang siya'y umaatras, mas maraming buhawi ng hangin ang agad na kumulong sa kanya at dinurob siya ng napakalakas na puwersa. Hindi makatakas, sumigaw sa sakit ang assassin habang ganap na pinipigilan ng mahika ang kanyang katawan. Nalilito sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, nagtaka si Lois kung ano ang nangyayari, at mula sa kung saan, dumating si Principal Aronian at pinuri siya sa pagpigil sa kanyang pagwawala. Inabutan niya si Lois ng isang magic potion para inumin at ibinaling ang matalim na tingin sa pagod na assassin. Pagkatapos ay tinanong niya ang nanghihimasok, hinihingi ang pangalan ng kanyang amo. Napagtanto ng assassin na isa siyang Grandmaster, at sinabing hindi niya mapoprotektahan si Lois sa papalapit nitong kapahamakan. Humalakhak siya ng malakas at sinabing simula pa lang ito, bago pasabugin ang sarili. Nang makita ang nakakabahalang insidente, naisip ni Principal Aronian kung sangkot ba ang Assassin's Guild at pagkatapos ay umasa na nag-o-overthink lang siya.
Samantala, napansin ni Lewis ang epekto ng potion at namangha sa kakayahan nitong magpagaling dahil ganap din nitong inayos ang kanyang mga bali sa buto. Pagkatapos ay tinanong niya si Principal Aronian kung nagkataon lang ba na nandoon siya at nagtaka kung bakit palagi siyang dumarating sa tamang oras para iligtas siya. Nagpasya ang principal na ituloy ang usapan pagdating nila sa kanyang bahay at agad na nataranta si Lois dahil gabi na at mag-aalala ang kanyang ina. Walang sinayang na segundo, nagmamadali siyang umuwi habang ipinatawag ni Principal Aronian ang isang mahiwagang nilalang na nagngangalang Kilay na inatasan nitong maglinis. Sa ibang lugar sa bayan ng Mantia, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng imperyo ng Kandria, dalawang maharlika ang kumumpronta kay Laciela. Gamit ang inayos na gilingan bilang dahilan, ginugulo nila siya habang hinihintay niya ang pagbabalik ng mga bata. Kalmadong ipinaliwanag ni Laciela na naghihintay lang siya, ngunit binaliwala ng mga maharlika ang kanyang mga salita, at patuloy na lumapit na may masamang balak na saktan siya. Mabuti na lang, dumating si Lois sa tamang oras para pigilan ang mga siraulo. Ikinatuwa ni Laciela ang kanyang pagbabalik, ngunit nagulat sa kanyang magulong itsura. Tinanong ni Lois kung okay lang siya, ngunit mas nag-aalala siya sa punit niyang damit at sa dugo rito. Habang sinusubukan niyang gumawa ng mga dahilan para mapawi ang kanyang pag-aalala, tinakot siya ng mga maharlika gamit ang kanilang Panginoon at ang mandirigmang si George. Sa kanilang pagkagulat, dumating si Principal Aronian mula sa ere, at habang bumababa, inayos niya ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at pinilit ang mga walang kwenta na umalis. Nang makitang isa siyang tunay na Grandmaster, yumuko ang mga maharlika at umalis. Humarap si Principal Aronian kay Laciela at sinabing kailangan nilang mag-usap. Hindi nagtagal, pinapasok siya ni Laciela sa kanilang bahay, ngunit napansin niya ang gilingan na inirereklamo ng mga walang kwenta kanina. Nagtaka siya kung paano ito gumagana ng kusa ng walang mahika, at pagkatapos tingnan ng malapitan, napagtanto niyang nagkalat ang mga ganoong bagay sa paligid. Inalok ni Laciela siya ng ilang prutas at ibinigay ang lahat ng papuri kay Lois, na ang mga nilikha ay nagpadali sa kanilang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung may ginawa ba siyang krimen para dalawin ng prinsipal, ngunit ipinahayag ni Principal Aronian na kabaliktaran ang nangyari. Dagdag pa, idiniin niya kung gaano katalentado si Lois, isang bagay na sa mga kasulatan lamang ni Gaia niya nakita. Noong unang panahon, sa ilalim ng malupit na pamumuno ng mga halimaw, isang henyo na ginabayan ng Diyosa ang lumitaw sa mga tao. Nilikha niya ang martial arcane matapos maunawaan ang esensya ng mga elemento, at pagkatapos ng 5 taon, tinalo niya ang mga halimaw kasama ang kanyang mga kasamahan at iniligtas ang sangkatauhan sa kapahamakan. Pagkatapos noon, ang araw na iyon ay kinilala at ipinagdiwang bilang araw ng kalayaan, at ang lalaki ay tinawag na unang bayani sa mga kasulatan ni Gaia. Habang pinupuri ni Laciela ang Diumanoy tagapagligtas, sinabi ni Lois na hindi ito naitala sa mga alamat, ngunit iginiit ni Principal Aronian na mayroon. Gayunpaman, ipinahayag niya na ang unang bayani ay may itim na buhok at mga mata, na isang lihim na alam ng mga matataas na opisyal ng sangkatauhan. Tila, nilamon siya ng kabaliwan sa kanyang puso, at nakagawa siya ng malaking kasalanan na naging dahilan para burahin siya sa kasaysayan. Nagulat si Lois sa revelasyong ito, at nagtaka kung mayroon din siyang ganitong kabaliwan sa loob niya. Idinagdag ni Principal Aronian na bawat bansa ay pinapatay ang mga taong may itim na buhok at mata upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Pagkatapos ay kinumpronta niya si Lois sa pagpapakulay ng buhok, at agad na inako ni Laciela ang sisi, ipinapaliwanag ang kanyang inosenteng dahilan sa pag-uutos nito. Sinimulan niyang ilista ang mga magagandang katangian ni Lois, ngunit pinigilan siya nito, sinasabing may ibang intensyon ang principal dahil kaya siyang patayin ng Grandmaster kung gugustuhin nito. Humangha si Principal Aronian at pinuri ang kanyang malawak na pangunawa, na pambihira para sa kanyang edad, at nahinuha na napaamo na ng binata ang kanyang panloob na kabaliwan. Sa kanilang pagkagulat, itinuturing ng principal si Lois bilang bagong bayani kahit sa mapayapang panahon. Habang kinukuha niya ang isang prutas gamit ang telekinesis, pinag-usapan niya ang kadiliman na patuloy na nag-aabang sa ilalim at nagpasya siyang gabayan si Lois sa tamang landas matapos masaksihan ang kanyang kakayahan. Bigla niyang ibinato ang prutas kay Lois, at walang kahirap-hirap itong nasalo ng hindi natitinag na binata. Pagkatapos noon, sinabi ni Principal Aronian na nakapasa siya sa pagsusulit salamat sa pagsisikap ni Faye at Kan na ibagsak ang karamihan sa mga ibang kumukuha ng exam. Pagkatapos, hiniling niya kay Lois na maging disipulo niya sa akademya, ngunit masigla siyang nagtanong kung ano ang gagawin ng principal kung sakaling magwala siya sa hinaharap. Agad na nahiwa sa maraming piraso ang prutas sa kamay ni Lois, at ikinagulat niya ito. Malamig pa sa yelo, sumagot si Principal Aronian na personal niya itong ipapadala sa lumikha kapag nangyari iyon. Habang nagtatrabaho sa bakuran kinaumagahan, pinuri siya ng isa sa mga kapatid ni Lewis sa ampunan dahil sa pagtanggap ng personal na imbitasyon mula kay Principal Aronian, ngunit itinuturing din ito ni Lois na isang babala.
Nagdadaldal ang kapatid niya tungkol sa bayarin sa akademya habang iniisip ni Lois ang koneksyon niya sa maalamat na bayani. Naalala niya ang mga sinabi ng principal noon at nagtaka kung mapagkakatiwalaan niya ba talaga ang mga ito. Bago umalis si Principal Aronian noong nakaraang gabi, pribadong tinanong siya ni Lois kung bakit niya ipinaalam ang lahat kay Laciela na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Sinabi niyang ang kawalan ng alam ay gagawin siyang pabigat, ngunit hindi sang-ayon si Lois. Sinabi ni Principal Aronian na kailangan niyang malaman dahil manganganib ang kanyang pamilya kung mabubunyag ang kanyang pagkatao. Bago siya lumipad paalis, sinabi niya kay Lois na magpalakas dahil simula pa lang ito ng kanyang mga pagsubok. Matapos magbalik tanaw, kinumpirma ni Lois na tama si Principal Aronian at nagpasya siyang magpalakas sa akademya. Ilang sandali lang, lumapit ang kanyang mga nakababatang kapatid para magpaalam sa kanya at tumalon sa kanyang mga braso ang kapatid niyang si Lana. Habang luhaan ang mga mata, tinanong niya kung bibisita ba siya palagi at pinagawa siya ng pinky promise na bibisita siya tuwing mahabang bakasyon. Pagkatapos nito, isang nakatatandang kapatid ang nagsabi kay Lois na tinatawag siya ng butler ng Maharlika. Hindi nagtagal, lumabas si Lois para salubungin ang butler na agad kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at pagkatapos ay inabutan siya ng imbitasyon habang ipinakikilala ang sarili bilang butler ng pamilyang Aranca. Nang makita ang imbitasyon ni Kane, nahulaan ni Lois ang intensyon nitong patatagin ang kanilang pagkakaibigan at nagpasya siyang makisakay na lang. Inihatid siya ng butler sa karwahe at sinimulan na nila ang bayahe. Kinagabihan, dumating sila sa bayan ng Harzan, at habang bumababa si Lois sa karwahe, ipinaliwanag sa kanya ng butler ang tungkol sa pamilyang Aranca. Nalaglag ang panga ni Lois nang makita ang napakalaking mansyon ng dakilang pamilya, ngunit nagmamadaling lumabas si Kane para salubungin siya. Inulit ni Kane na magkaklase na sila ngayon, at sinabi ni Lois na dahil iyon sa kanyang mga pagsisikap sa huling pagsusulit. Kinilala rin niya ang tulong ni Feye at nagpasyang kalimutan na lang ang kanilang pustahan noon. Gayunpaman, sinabi ni Kane na papasa pa rin siya dahil mayroon siyang basbas ni Feye. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang intensyon na gawing sparring partner si Lois habang binibigyan din siya ng impormasyon tungkol sa akademya at mahika bago pa man. Sakto namang dumating ang ina ni Kane at kinumpronta siya sa pagdadala ng isang maruming karaniwang tao sa kanilang bahay. Sinabi ni Kane na kaibigan niya si Lois, ngunit binaliwala niya ang kanyang mga salita at tinanong si Lois kung ano ang kanyang intensyon sa paglapit sa kanyang anak. Dahil nandidiri sa paglanghap ng parehong hangin ng karaniwang tao, kumuha siya ng isang gintong singsing na nagkakahalaga ng 12 ng gintong barya at ibinato ito sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya itong lumayas, ngunit hindi pumayag si Kane. Habang lumingon siya para humingi ng paumanhin kay Lois, nakita niya itong pinupulot ang singsing. Isiniwalat ni Lois kung paano niya kinilala ang kakayahan ng kanyang anak at naging kaibigan niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung itinuturing niyang kasing baba ng halaga ng gintong singsing ang mga salita ni Kane, at agad itong ikinagalit niya. Habang matalim na nakatitig sa kanya, inutusan niya ang isang tao na palayasin siya, at mabilis na nagtipon ang mga butler para sundin ang kanyang utos. Gayunpaman, sinusubukan ni Kane na kumbinsihin ang kanyang ina na tinalo ni Lois si Feye, ngunit hindi siya naniniwala sa katawa-tawang pahayag. Kinumpirma ito ni Lois at idineklara na maaaring lumakas si Kane kung nasa paligid siya. Ang kanyang kayabangan ay ikinainis ng ina ni Kane, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon at isang malakas na hangin ang nagtulak sa mga butler. Pumasok ang ama ni Kane, si William, at inulit ang kumpiyansang deklarasyon ni Lois. Napaatras ang ina ni Kane at mabilis na sinubukang kausapin siya, ngunit nilagpasan lang siya nito. Nanumpa si Kane na babatiin ang kanyang ama, at binati rin siya ni Lois bago magpakilala, habang iniisip ang kanyang hindi kapanipaniwalang aura, nakapantay ng kay Principal Aronian. Tinanong ni William si Kane kung totoo, at isiniwalat niya na mas malakas si Lois sa kanya. Dahil sa interes, hiniling ni William kay Lois na patunayan ito, at agad na inilabas ang kanyang killing intent, na nag-anyong isang mabangis na tigre. Bago pa man makareact si Lois, mabilis na bumaon ang mga pangil ng mabangis na aura sa kanyang dibdib, at agad niyang napagtanto na hindi siya makahinga. Sa sandaling iyon, nagpanik si Lois nang mapagtanto niyang seryoso ang intensyon ni William na tapusin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, literal na tinititigan ni William ng masama si Lois, at ang kanyang willpower ay pumunit ng butas sa kaluluwa ni Lois. Habang sinusubukang ayusin ang kanyang isip, napagtanto ni Lois kung gaano nakakatakot ang willpower ng isang Grandmaster. Gayunpaman, nakabuo na siya ng panlaban sa killing intent, salamat sa patuloy na pangangaso ng mga halimaw sa nakalipas na ilang taon. Mukhang nag-aalab, nagsimulang gumaling ang butas sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang nagliliyab na determinasyon at willpower. Sumabog ang apoy sa kanyang kaluluwa, at sa pagkagulat ni William, nag-anyong isang dragon ito. Nagsimula ang pagtutunggali ng mga willpower, at saglit na nagbanggaan ang dalawa. Nang humupa na ang alikabok, mabilis na tiningnan ni Kane si Lois at tinulungan siyang tumayo matapos matalo sa labanan ng mga kalooban. Pagkatapos nito, tinanong ni William si Lois kung bakit siya naghahangad ng lakas,
at sinabi niyang para protektahan ang kanyang pamilya. Nang walang ipinapakitang emosyon sa mukha, tumalikod si William para umalis ngunit pinagalitan si Kan dahil sa kanyang mahinang willpower at sinabihan siyang matuto ng ilang bagay mula kay Lois. Hindi natuwa sa nangyari, sinubukan ng ina ni Kan na kausapin si William tungkol sa kanyang desisyon, ngunit malamig niyang tinanggihan ang kanyang opinyon. Nakahinga ng maluwag, nagpasya si Kan na dalhin agad si Lois sa training ground. Sa martial arts training ground ng pamilya Arranca, humingi ng paumanhin si Kan para sa kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Lois na ayos lang. Pagkatapos ay ikinuwento niya kung gaano ka-extreme si William at sinubukang pawiin ang mga alalahanin ni Kan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, sinabi ni Kan na mas bagay si Lois na maging anak ng pamilyang Arranca, ngunit nakikita ni Lois ang buong insidente bilang pagsubok ni William sa kanya para sa kapakanan ni Kan. Naisip niya ng malakas kung ito ba ang paraan ni William ng pagpapakita ng pagmamahal, at ang kanyang mga salita ay nagbabalik-tanaw kay Kan. Sa pagbabalik-tanaw sa kanyang buhay, hindi madalas nakakaalis si Kan sa mansyon noong bata pa siya, at tanging mga alaala lang niya ay ang pagkain, pagtulog, at pagsasanay. Sa tila, nais ni William na palakihin siyang isang dakilang pantas tulad ng kanyang lolo. Di nagtagal, napagtanto ni Kan na palagi niyang hinahangad ang pagkilala ng kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging bilangguan ang mansyon habang ang kanyang katayuan at mga talento ay ikinadena siya. Patuloy na hinangad ng binata ang labas at kalayaan tulad ng mga ibong lumilipad sa buong kontinente. Sa kasamaang palad para sa kanya, masyado siyang mahina para sa isang mundo kung saan lakas lang ang mahalaga. Habang dinadampot niya ang isang rapier sa inventaryo, napansin niya na ang pagwagayway ng kanyang talim ang tanging paraan para masira ang mga tanikalang ito. Kasunod niyon, isiniwalat ni Kan na graduate din ng akademya ang kanyang ama at nagpasya siyang magpalakas para makatanggap ng pahintulot na mamuhay ng malaya. Pagkatapos ay bumaling si Kan kay Lewis, umaasa sa kanya na palakasin siya, at sinimulan ng dalawang magkaibigan ang kanilang spar. Samantala, pinapanood ni William ang dalawa mula sa malayo at tinanong ang kanyang butler tungkol sa resulta ng kanyang mga investigasyon. Sinabi sa kanya ng butler na ordinaryo lang si Lois, habang isinasalaysay ang kanyang mga ginawa sa pagsusulit. Matapos marinig kung paano niya tinalo si Faye at nakuha ang tulong ni Principal Aronian ng maraming beses, napagtanto ni William na si Lois ay isang basagulero. Tinanong ng butler kung bakit pa rin niya pinapasok si Lois, at ipinaliwanag ni William kung paano hinahasa ng mga tao ang kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng mga hamon at lumalago matapos malampasan ang mga nasabing problema. Mula sa kanyang intuition, nahulaan niya na talagang matutulungan ni Lewis si Kan na lumakas. Samantala, si Lewis, na lumalaban ng walang anumang armas, ay sinipa si Kan paatras. Nakabawi si Kan at inactivate ang isang martial arcane skill na tinatawag na Wind Lunge. Sumugod siya kay Lois gamit ang isang mabilis na saksak na pinalakas ng wind magic. Sa kasamaang palad para sa kanya, sumalubong siya sa kamao ni Lewis, halos masira ang kanyang magandang mukha, at natalo sa laban. Pagkatapos nito, kinilala ni Lewis ang skill ngunit itinuro ang mga kahinaan nito. Matapos matanggap ang mga payo, naintindihan na ni Kan kung bakit hindi matalo ni Faye si Lois, ngunit nagtataka kung bakit nakatitig si Lois sa kanyang mukha. Kinuha ni Lois ang rapier mula sa kanya at tinanong kung naramdaman ba niyang may mali sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Dahil hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Kan na ginagamit niya ang mga teknike ng pamilyang Arranca na ipinasa sa pamilya, at ito ang nagpalakas sa kanyang ama at lolo. Sinabi sa kanya ni Lois ang tungkol sa ibang mga landas, at nagtaka si Kan kung ibaba ang landas na ito sa mga nauna sa kanya. Sakto namang ibinalik ni Lois ang rapier sa inventaryo, ipinakita kay Kan ang isang punyal, at tinawag siya para gumawa ng plano para sorpresahin ang kanyang ama. Bigla na lang, sorpresang sumugod ang dalawa kay William na armado ng mga punyal. Ngunit bago yon, naglaan ng sandali si Lois para sermonan si Kan tungkol sa kahalagahan ng bilis sa martial arts. Bilang pagbabalik-tanaw sa slime test sa pagsusulit sa akademya, ipinaliwanag niya na ang bilis ay hindi lang tungkol sa paggalaw, kundi pati na rin sa reaction time at kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon. Nagkataon na ang natural na bilis ni Kan ay bagay sa kanyang wind attribute, ngunit mataas ang hirap ng paggamit ng mga sandatang panaksak. Inabutan ni Lois si Kay ng 2 punyal at sinabi sa kanya na kung ano ang gumana para sa kanyang ama at lolo ay maaaring hindi gumana para sa kanya. Pagkatapos ay nahulaan niya na yon ang dahilan kung bakit tumigil sa pag-unlad si William matapos maabot ang Grandmaster level at hiniling kay Kane na magpalit sa isang specialized combat style para ma-maximize ang kanyang mga talento. Tinanong ni Lois kung handa ba siya, ngunit handang gawin ng binata ang lahat para makamit ang kalayaan. Kinilala ni Lois ang kanyang determinasyon at mabilis na ipinaliwanag kung paano gumagana ang bagong estilo ng pakikipaglaban. Kasunod niyon, gumawa sila ng plano na sugurin si William at ipakita ang kakayahan at determinasyon ni Kan. Hindi nagtagal, sumugod sila kay William, at agad inactivate ni Ken ang kanyang wind magic support spell, ang Accelerate.
Pinabilis ng spell ang kanilang kilos, na nagpahintulot sa kanila na mabilis na makalapit. Nag-alala ang butler sa biglaang pagsugod, ngunit mahinahong pinigilan siya ni William at madaling iniwasan muna ang atake ni Kan. Pagkatapos, nag-flash step si Louis sa kanyang tabi at nagpakawala ng sunod-sunod na hiwa, ngunit walang kahirap-hirap itong iniwasan ni William. Habang ginagawa ito, itinuturing ni Louis na pinakamabilis na sandata ang mga punyal at nagpasya siyang isama ito sa mga combat technique. Sakto namang ginamit ni Louis ang kanyang martial art, ang butterfly step, sa pag-asang magugulat ang kanyang kalaban sa kanyang pambihirang bilis. Bahagyang nagulat ang skill kay William, ngunit patuloy pa rin niyang iniiwasan ang sunod-sunod na atake. Sumunod si Kan at ginamit ang kanyang aerial skill para palakasin ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, bigla niyang napagtanto na napakagaan ng kanyang katawan, at nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan na hindi pa niya naranasan kailanman. Nang makita kung gaano siya kakompatible sa mga sandata, nagpasya siyang pagsamahin ang kanyang mga combat technique at wind magic. Sa sandaling pinagsama sila ni Kan, nakuha nito ang atensyon ni William at ikinagulat niya ang nakita. Tinanggap ni Kan ang kanyang bagong natuklasang martial way at sinubukang makatama, ngunit bago pa man niya magawa, nagpakawala si William ng isang malakas na pagsabog na nagpatalsik sa mga makukulit na binata. At galit na tinanong si Kain kung tatalikuran niya ang mga teknike ng angkan para patunayan ang kanyang kalooban. Nag-regroup ang dalawa at agad sinabi ni Louis kay Kain na gamitin muli ang accelerate. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Kain ang balikat ni Louis at agad inactivate ang spell at ipinagpatuloy ng dalawa ang pagsalakay ng buong lakas. Pinapanood ni William ang kanilang sabay na mga galaw, ngunit nasa ibang antas ang kanyang mga kasanayan sa pag-iwas. Hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang aura sa isa sa mga talim ni Kan, ngunit kumawala siya sa hawak ng kanyang ama at muling umatras. Ikinagalit ito ni William, na agad siyang tinawag na duwag, ngunit naalala ni Kan ang mga sermon ni Louis kanina tungkol sa mga benepisyo ng pag-atras. Di nagtagal, nabawi niya ang kanyang tindig at muling hinarap ang kanyang ama. Gayunpaman, muling umiwas si Kan gamit ang isang tornado spell at nag-regroup kasama si Louis. Sumugod ang dalawa mula sa kanyang likuran, habang sumisigaw ng buong lakas at umaasang tatama ang kanilang susunod na atake. Kanina, tinuruan ni Louis si Kan tungkol sa isang baseball technique na kilala bilang change-up. Ipinakita niya kung paano makakalinlang ng kalaban ang pagbabago ng bilis na nagpapamukhang mapanganib kahit ang mababagal na galaw. Ipinaliwanag niya na kapag ginamit ng tama, sinisira nito ang tiempo ng kalaban at pinababagal ang kanilang reaksyon. Kung mag-alinlangan ang kalaban kahit sandali lang, maaaring samantalahin ang pagkaantalang iyon. Ngayon, isinasagawa na ng dalawa ang teknike, sinusubukang talunin si William sa pamamagitan ng pabago-bagong bilis. Walang kahirap-hirap na iniiwasan ni William ang kanilang mga atake, binabaliwala ang mababagal na atake dahil wala raw itong epekto sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nagulat siya sa naantalang atake ni Kan. Dumaplis ang talim sa balikat ni William na sumira sa kanyang balahibo. Natuwa ang mga bata sa matagumpay na tama at ipinagpatuloy nila ang walang tigil na pag-atake. Ngunit sa kanilang pagkagulat, sinabi ni William na sapat na yon. Inutusan niya si Kan na huwag dungisan ang pangalan ng kanilang pamilya at pagkatapos ay umalis sa training ground. Si Kan, tuwang-tuwa sa inakala niyang pag-apruba ng kanyang ama, ay tinanggap ang utos at nagdiwang kasama si Louis habang papaalis si William kasama ang mayordomo. Habang naglalakad palayo, pinag-isipan ni William ang mga teknike na ginamit ng dalawa laban sa kanya. Nanatili sa kanyang isipan ang taktika ng pag-atake at pag-atras, at nagsimula siyang magka-interes sa ideya ng madiskarteng pag-atras. Nagpalabas siya ng isang punyal na pagtantong may bago siyang natutunan mula sa mga bata. Samantala, nagsimulang manghinayang si Louis sa pagkakataong makalaban ang isang Grandmaster. Ngunit si Kan naman ay nararamdaman ang pinakamasayang pakiramdam sa buong buhay niya dahil kinilala siya ng kanyang ama sa unang pagkakataon. At nagpasya siyang bigyan ng regalo si Louis dahil sa pagtupad nito. Kalaunan, sa silid aklatan ng pamilya Arancus, namangha si Louis sa dami ng mga libro, ngunit lumapit sa kanya si Kan na may dalang kahon na naglalaman ng mga gantimpala at pinasalamatan siya sa mabilis na pagtulong na mahanap ang kanyang landas. Nagulat si Louis sa laman ng kahon dahil napakahalaga ng mga ito. Nasa loob ang mga napakahalagang libro, kabilang ang mga reference ng akademya at mga pambihirang magic text na bihirang makita ng mga karaniwang tao. Sa pag-asang makakatulong ang mga libro, ibinigay ni Kan sa kanya ang mga librong nagtuturo ng basic mana theory at mana attribute theory, ngunit pagkatapos ay binigyan siya ng ilang tips tungkol sa pagkakahati sa magic at martial arts. Bukod pa rito, tinuruan ni Kan si Louis tungkol sa Magic Awakening Ritual, na isang ritual na dapat pagdaanan ng lahat ng bagong estudyante. Marahil, ito ay isang ritual kung saan nararamdaman ang mga elemento sa pamamagitan ng estatwa ni Gaia, at nagkakahalaga ito ng 1 gintong barya para pagdaanan sa templo ng simbahan. Ngunit sa kabutihang palad para kay Louis, libre ito sa akademya.
Inilista rin ni Kan ang iba't ibang bayarin sa akademya at mga gastusin sa hinaharap. Hinihimok si Lois na tanggapin ang mga regalo at umasa sa kanya kapag kailangan niya ng tulong. Hindi nagtagal, tinanggap ni Lois ang mga regalo at itinuring na tapos na ang kanilang pustahan sa kahilingan ni Kan. Napagtanto ni Lois na kailangan na niyang magsimulang kumita ng pera at naalala ang pagbanggit ni Julian sa Magic Pharmacy. Bigla, naalala rin niya na maaari niyang gamitin ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay para mag-imbento ng mga kapaki-pakinabang na bagay at mas mabilis na kumita ng pera. Dahil doon, tinanong ni Lois si Kan tungkol sa koneksyon ng kanyang pamilya sa Merchant Guild at gustong malaman ni Kan ang dahilan ng kanyang pagtatanong. Ngunit inilihim ito ni Lois sa kanya, sinasabing malalaman din niya sa lalong madaling panahon. Isang linggo makalipas, tinanggap ang mga freshmen sa Kandria Arcanist Academy. Habang buong tapang na naglalakad si Lois sa campus, naamoy ni Rose, isang sophomore, ang kanyang pabango at napagpasyahan niyang kamag-anak siguro siya ng isang maharlika. Tutal, suot niya ang usong mamahaling pabango. Agad siyang dumikit dito at nag-alok na itour siya sa paaralan. Habang ginagabayan siya ni Rose sa loob, ipinaalam niya na dahil tumanda na ang emperador, nag-aaway-away ang mga tagapagmana ng imperyo kasama ang mga maharlika at malalaking pamilya sa akademya. Salamat lahat sa prinsipal kaya mukhang kalmado ang lahat sa panlabas. Ngunit sa likod ng mga eksena, may matinding labanan para sa mga educational resource. Dahil dito, sinumang estudyante na matarget at mabigong makakuha ng puntos ay maaaring ma-expel. Dahil doon, hinawakan ni Rose ang kanyang pisngi at tinanong kung sino ang sinusuportahan ng kanyang pamilya. Ngunit dumating ang isang lalaking nagngangalang Brian at tinukoy si Lois bilang isang karaniwang tao na bumasag sa record ng exam. Nagulat dito si Rose dahil ang pabango ni Lois ay hindi kayang bilhin ng kahit sino kaya nagalit siya at umalis. Nakipagkamay si Lois kay Brian, at ipinaalam ni Brian sa kanya na ang akademya ay isang maliit na imperyo, at makakaharap ni Lois ang maraming taong tulad ni Rose. Biglang tinawag ni Kan si Lois, at pagkakita ni Brian sa kanya, umalis ito. Nagulat si Kan at tinanong si Lois kung ano ang pinag-usapan nila ni Brian, at sinabi ni Lois na nagbasyan lang sila. Doon, nalaman niya na anak pala ng Chancellor si Brian. Mula sa kanilang likuran, dalawang pamilyar na mukha ang lumitaw, at si Faye, bilang isa sa kanila, ay tinawag na mahina ang loob si Brian at sinabing hindi niya ito gusto. Nainis si Kan sa kanya at sinigawan siya dahil sa hindi direktang pagtawag sa kanya na mahina. Sinabi niya kay Kan na ang tanging paraan para kilalanin niya ito ay kung magiging kasing lakas siya ni Lois. Pagkakita sa kanya, pinasalamatan siya ni Lois sa tulong niya sa exam, pero binaliwala niya ito at sinabing nakapasa siya sa sarili niyang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamao sa kanya, nanunumpa na mananalo siya sa susunod nilang laban, at ikinagalit ito ni Kan. Kaya sinigawan niya ito dahil sa pagbabaliwala sa kanya at pakikipag-usap lang kay Lois. Pagkatapos ng kaunting sagutan, hinila ni Miliana si Faye palayo, sinasabing kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang registration. Pagkaalis nila, inabutan ni Kan si Lois ng isang malaking supot na puno ng gintong barya na nagsasabing bahagi iyon ni Lois. Nagulat si Lois na kumita sila ng ganoon kalaki mula sa mga tagubiling ibinigay niya kay Kan. Noon, binisita ni Kan si Lois na nagdala ng mga sample ng pabango na ginawa niya sa Berna Village Trading Company. Noong una, hindi sigurado si Kan na mabebenta ng husto ang ganoong kabangong pabango. Pero ngayon, matapos masaksihan ang tagumpay ng Cologne, iniisip niya kung dapat ba niya itong ipasubok sa kanyang ina. Dahil doon, nagpasya silang ilihim ito sa kanilang dalawa, at naglakad sila papunta sa student reception para kumpletuhin ang kanilang registration. Agad-agad, inabutan si Lois ng isang credit card. At ang mga maharlikang nakapila ay naiinis na magiging kaklase nila siya. Kaya nagbulungan sila na tiyak na ginamit niya ang tagumpay ni Kan at Faye para makapasok. Pagkatapos makinig sa kanila, nalaman ni Lois na na-expel si Shith. Kaya tinanong niya si Kan tungkol dito, at ipinaalam ni Kan na si Shith ang utak sa likod ng mga asasin noong nakaraang araw. At nang malaman ng paaralan, in-expel siya ng principal. Agad na sumimangot si Lois nang malaman na si Shith ang halos pumatay sa kanya. Ngunit para bang hindi pa yon sapat, itinuro ni Kan ang isang grupo ng mga estudyante at sinabi kay Lois na may nakatatandang kapatid si Shith na nagngangalang Jess at hindi nila alam kung ano ang gagawin nito. Kaya mas mabuting dumikit si Lois kay Kan. Nakita ni Jess at ng kanyang mga alipor si Lois, ngunit mumiti si Jess, sinasabing simula pa lang ito. Ipinangako niyang titiyakin na dahan-dahang malasak ni Lois ang kawalan ng pag-asa. Nang araw ding iyon sa Grand Hall ng akademya, binati ng principal ang mga freshman at kinausap sila. Matapos silang bigyan ng pep talk, tinawag niya si Neil sa entablado bilang kinatawan ng freshman para magbigay ng talumpati. Sa pagkagulat ng lahat, umakyat ang malaking tao sa entablado na walang pang itaas dala ang kanyang dambuhalang palakol at inilabas niya ang kanyang killing intent. Agad na sinubukan siyang sugurin ng mga guro, ngunit pinigilan sila ni Aronian. Pagkatapos ay sinigawan ni Neil ang mga estudyante, tinawag silang mga tanga,
at ipinaalam sa kanila na ang layunin niya ay gulpihin silang lahat. Agad silang nagalit at sinigawan siya pabalik sa pag-aakalang sikat siya, ngunit lalo pang dinagdagan ni Neil ang kanyang insulto. Sa panonood pa lang sa drama ni Neil, nagsimula nang magreklamo ang kanyang bagong homeroom teacher na alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit pinakalma siya ni Aronian. Bigla, inihagis ni Neil ang kanyang palakol sa mga tao, sumisigaw na isa sa mga estudyante ang kanyang pangunahing target. Bumagsak ito sa mismong harapan ni Lois, at sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Neil at dumapo sa hawakan ng palakol. Tinawag niya ang pangalan ni Lois habang tinitingnan ito na parang pagkain, pagkatapos ay idineklara niyang maglalaban sila. Agad na sumingit si Kan sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Neil na nagpapatuloy pa ang entrance ceremony. Sinubukan niyang harangan ang daan ni Neil, sinisigawan ang malaking tao na lumayo kay Lois, pero nagpatuloy si Neil sa pakikipag-usap kay Lois, tinatanong kung hindi ba siya katulad ng maingay sa tabi niya na puro salita lang at walang gawa. Nainis si Kan at nagalit kay Neil at saka sumuntok sa kanya, pero pinigilan siya ni Lois at sinabing kumalma. Si Neil naman ay tuwang-tuwa at sinabi sa kanila na hindi niya atrasang labanan silang dalawa. Para pakalmahin ang sitwasyon, lumitaw si Brian at pinayuhan si Neil na makisama kay Lois. Tutal, pareho naman silang talentadong karaniwang tao. At kung magpapatuloy si Neil sa ganitong asal, hindi siya magtatagal sa akademya. Sa isang tingin, sinabihan ni Neil si Brian na umalis at tinawag siyang isang maliit na isda na hindi niya pinagkakainteresan. Agad na na-offend si Brian, at napagpasyahan ng ibang maharlika na hindi dapat payagan ang mga karaniwang tao sa akademya dahil wala silang modo. Napangisi si Kan kay Brian dahil sa pagpapahiya nito sa sarili sa pagpapakita. Pagkatapos ay pinatunog niya ang kanyang mga kamao at naghanda na labanan si Neil na mukhang sabik sa kanilang laban. Sa kasamaang palad para sa kanila, isang guro ang dumating at pinigilan si Neil. Sinabi niya sa kanila na bawal ang labanan ng mga estudyante maliban sa mga pagsusulit at paligsahan, at para mangyari iyon, dapat mayroong guro na naroroon. Kung lalabagin nila ang patakaran, ang naturang estudyante ay mapapatalsik. Nang mapagtantong maaaring ma-expel siya sa basta-bastang pakikipag-away, tumawa si Neil at inaming magiging abala ito, kaya kinuha niya ang kanyang palakol at idineklara na ipagpapaliban ang kanilang laban. Bago umalis, sinabi niya kay Lois na hintayin siya. Pagkatapos noon, pinaalis na ng guro ang lahat at ipinaalam sa kanila na magsisimula ang kanilang mga klase kinabukasan. Naguguluhan, iniisip ni Lois kung bakit gustong makipag-away ni Neil sa kanya. Kaya sinisinikan si Faye para dito, tinawag siyang puro lakas lang ang nasa isip. Agad niya itong inatake dahil muntik na niyang mapatalsik ang sarili niya at si Lois. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Lois, inamin na kasalanan niya dahil nilabanan niya si Neil sa final exams. Noon, nauwi sila sa tabla dahil naubusan ng oras, pero dahil narinig ni Neil na natalo si Faye kay Lois, mula noon ay gustong-gusto na niya itong labanan. Mabuti na lang, hindi nag-react si Lois kanina noong inasar siya ni Neil. Kung hindi, makokonsensya sana si Faye kung na-expel siya. Ilang segundo lang, hinilanikan si Lois palayo at sinabing kinamumuhian sila ng ibang mga estudyante. Nang araw ding iyon sa tindahan ng akademya, halos magwala si Lois nang mapansin kung gaano kamahal ang mga paninda doon. Sinubukan siyang bentahan ng attendant ng mga unan na nagkakahalaga mula sa maraming silver coins hanggang gold coins, at dito kinakalkula ng kawawang bata kung gaano kahalaga ang mga barya na ginagastos ng matipid sa akademya. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Kan na hindi mahal ang mga produkto, at doon bibili si Lois ng kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa biglaang realisasyon, nalaman ni Lois kung gaano kahalaga ang mga barya at credits. Bumili ang kuripot ng pinakamurang starter kit, tapos nagpasalamat siya sa kanyang swerte dahil kumita siya sa pagbebenta ng pabango. Plano rin niyang ipadala ang natitirang pondo sa ampunan. Matapos obserbahan ang mga panindang ibinebenta sa tindahan, napagtanto ni Lois na kailangan niyang humanap ng ibang paraan para kumita ng pera. Habang papunta ang mga babae sa kanilang dormitoryo, nagpaalam si Faye at sinabi kay Lois na darating siya sa kanyang magic awakening ceremony kinabukasan. Nakita niyang may dala silang mga cooler at naakit siya sa mga ito, kaya nangako siyang magsisikap pa para kumita ng mas maraming pera para mabili ang mga iyon. Mamaya sa dormitoryo, pumunta si Lois sa kanyang kwarto at umasang hindi siya mapupunta sa isang tusong kasama sa kwarto. Papasok na sana siya sa kwarto nang makita niya ang unan at futon ng isang tao na itinapon sa labas. Kaya sumilip siya sa loob at nakita ang isang estudyanteng binubuli ng mga maharlika. Galit nilang sinisigawan ng estudyante, pero nanatiling tahimik ang lalaki. Kaya hinawakan siya ng isa sa kanila sa kwelyo, pero pinindot ni Lois ang isang vital point sa kamay ng nambubuli. Nagulat ang nambubuli sa epekto, at habang pinaalalahanan sila ni Lois na bawal ang mga duelo, idinepensa ng maharlikang may sugat sa kamay ang sarili, sinasabing wala silang ginawa. Sinubukan niyang atakihin si Lois dahil sa sakit, pero hinampas ni Lois ang palad ng lalaki, at kinontrol ng mga ugat ang kamay ng nambubuli na tumama sa mukha ng alipores niya. Tinanong sila ni Lois kung kailan siya nanakit at nalito sila.
kaya tinamaan niya ang vital point ng nambubuli sa paa, at nasipa ng lalaki ang isa pang alipores. Habang sinusubukang alamin ng nambubuli kung ano ang nangyayari, tinamaan siya ni Lois sa huling pagkakataon, at bumagsak ang katawan ng lalaki sa kanyang mga kaibigan. Pinagtagpi-tagpi ng pasaway ang mga pangyayari, at napagtanto niyang si Lois ang may gawa ng lahat, pero itinanggi ito ni Lois. Iginigiit ng lalaki na si Lois ang kumokontrol sa kanyang katawan, at tinawag niyang halimaw si Lois. Tinitigan siya ni Lois at nanginginig sa takot ang lalaki. Sa kabutihang palad, pinigilan ng maliit at tahimik na estudyante si Lois na palakihin pa ang gulo. Iminungkahi ni Lois na magsumbong sa punong guro kung may problema ang mga nambubuli, at agad silang tumakas, sumisigaw na pagbabayaran niya ang pagpapahiya sa kanila. Pagkaalis nila, nagpakilala si Lois kay Kara, at nalaman niya ang pangalan ni Kara mula sa futon na pinulot ng lalaki. Sinubukang kausapin ni Lois si Kara, pero hindi siya pinansin ng lalaki at pumasok sa loob. Hindi na-offend si Lois dahil napagtanto niyang sobrang mahiyain si Kara, kaya inayos niya ang kwarto at umasang walang kabaliwang mangyayari sa ritual kinabukasan. Samantala, hindi kalayuan sa estatwa ng Diyosa, may mga grupo ng tao na nag-set up ng bitad. Kinabukasan sa templo ng Diyosa, ang mga freshmen na dumating para gisingin ang kanilang mahika ay nakatitig sa higanting estatwa ni Gaia, ang Diyosa ng kanilang mundo. Pagkatapos ay isinalaysay ng instruktor kung paano minsan nilikha ni Gaia ang mundo para magkasamang mabuhay ang mga tao at halimaw, ngunit nagsimulang gamitin ng mga halimaw ang kanilang napakalaking kapangyarihan, sinakop ang kalangitan, lupa, at dagat. Dahil dito, ang malupit na labanan para sa kapangyarihan sa pagitan nila ay nagpaligo sa mundo sa kanilang dugo, at hindi nakaligtas ang mga tao sa kabuluhan. Ikinagalit ito ni Gaia, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang mga biyaya sa mga taong walang kapangyarihang mahika, at naunawaan nila ang apat na elemento ng mundo. Mula doon, itinatag nila ang martial arcane, at pagkatapos ng ilang labanan, tinalo nila ang kanilang mga kaaway at naging bagong pinuno ng mundo. Pagkatapos ay ipinaalam ng instruktor sa mga estudyante na sila rin ay makakatanggap ng biyaya ng Diyosa at magigising ang kanilang mahika. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, naging seryoso ang mukha ni Lois, at napansin niyang hindi binanggit ng instruktor ang unang bayani. Napansin siya ni Kara, ngunit bigla silang tinawag ng instruktor, at sinabihan silang sumunod sa kanya. Dinala sila ng lalaki sa mga partikular na tile, at inutusan silang umupo doon dahil kung may talento sila sa mahika, mararamdaman nila ang mga elemento. Ngunit kung wala, hindi sila kailangan ng akademya. Sinabi ng lalaki ang lahat ng iyon habang masamang nakatingin kay Lois, at ilang sandali pa, inutusan niya ang iba na umupo. Napansin ni Lois ang masamang tingin ng instruktor, at napaisip siya kung galit ba sa kanya ang lalaki. Nang makaupo na ang lahat, sinabi sa kanila ng instruktor kung paano ang apat na elemento ang pundasyon ng kanilang mundo, at para maunawaan ang mga ito, dapat nilang patalasin ang kanilang isipan. Dahil doon, sinimulan niya ang pagbigkas ng orasyon. At ang sumunod, nagliwanag ang mga simbolo ng elemento sa estatwa, at namangha ang mga estudyante na nakakita ng isang higanting anyo ng Diyosa na lumulutang sa kalawakan na may maraming bula ng elemento na nakakalat sa paligid niya. Habang sila'y nagko-concentrate, maraming estudyante ang binigyan ng isa sa apat na elemento. Ang iba'y nagdiwang habang ang iba'y nagreklamo dahil ang elementong nakuha nila ay hindi angkop sa kanilang planong karera. Bigla, napalibutan si Neil ng isang flame vortex mula sa dalawang elemento, at nagulat ang lahat na mayroon siyang parehong katangian ng lupa at apoy. Sa puntong ito, napaisip sila kung henyo ba si Neil dahil napapasunod niya ang parehong elemento. Sa sobrang tuwa, pinagliyab ng maskuladong lalaki ang kanyang mga apoy at nagdiwang habang inuutusan ang mga elemento na sumunod sa kanya. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Lois at idineklara na kung hindi magigising ang kapangyarihan ni Lois, hindi niya ito kalaban. Kaya sinabi niyang huwag siyang biguin ni Lois. Sinundan ng iba ang kanyang tingin at inaasahan nilang gugulatin din sila ni Lois. Pero nakita nilang walang kahit anong elemento sa paligid ni Lois. Ang kawawang bata naman ay todo ang konsentrasyon at nagtataka siya kung bakit wala siyang nararamdaman. Noong una, inisip niya kung dahil ba ito sa hindi siya taga-mundong ito, pero pagkatapos ay naalala niyang nakaramdam siya ng kaunting kakaibang kapangyarihan nang makipag-sparring siya kay Kane. Sa ngayon, nararamdaman ni Lois na parang dinudumihan ang kanyang isipan, kaya idineklara niya na hindi basta-basta masisira ang kanyang kalooban. Sumigaw ang bata at winasak ang harang sa isipan na pumipigil sa kanyang mga iniisip. Agad-agad, apat na kulay ng liwanag ang nagtipon sa paligid niya, at ikinagulat ito ng instructor dahil naalala niyang naglagay siya ng magic circle sa tile na inuupuan ni Lewis para putulin ang isip ng bata mula sa labas. Sinubukan ni Lewis na hawakan ang isa sa mga kulay ng liwanag pero umiiwas ito sa kanya. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinubukang hulihin ang mga ito, ngunit nabigo siya. Nalilito, nagtataka ang bata kung bakit nararamdaman niya ang mga ito pero hindi niya mahawakan.
Ang instructor na nagmamasid pa rin sa kanya ay bumisi habang iniisip na nagkakamali si Lewis kung akala niya sapat na ang makatakas sa mental barrier para magising ang kapangyarihan niya. Binanggit ng kahina-hinalang lalaki kung paano niya ginamit ang confinement circle at ang magic forbidden orb para kay Lewis dahil may mga taong gustong durugin si Lewis. At dahil binayaran nila ang instructor para dito, hindi siya pwedeng umatras, kaya naghintay siyang matapos ang ritual para mawalan ng pag-asa si Lewis. Pagkalipas ng ilang oras, umalis na ang ibang mga estudyante, pero si Lewis at Kara ay nagme-meditate pa rin, kaya tinukso ng mga maharlika si Lewis at tinawag siyang isang kabiguan. Si Kara naman ay nakaramdam na may mali, kaya ipinaalam niya kay Lewis na may bitag sa ilalim ng kanyang mga tile. Walang sinayang na oras, binasag ni Lewis ang tile, at nakita niya ang magic forbidden orb sa ilalim nito. Nalilito, iniisip niya kung ano ang orbi, pero si Kara, napapaalis na, ay sinabihan si Lewis na magmadali. Kahit na mausisa si Lewis, lumayo siya sa mga sirang tile at nag-concentrate. At sa sandaling iyon, nagulat ang mga estudyanteng natitira pa sa templo nang makita nila ang apat na kulay ng liwanag na bumubuo ng isang vortex sa paligid ni Lewis. Nagulat, nagtaka ang instructor kung paano nagising ang kapangyarihan ni Lewis dahil kahit isang master ay hindi dapat makalusot sa confinement circle at sa magic forbidden orb. Sinubukan ng lalaki na kumilos pero bigla na lang lumitaw si Principal Aronian at sinabihan siyang tumigil. Ang ibang mga estudyante na hindi nakita ang paggising ni Lewis ay nagulat na makita ang punong guro, kaya napagpasyahan nilang pumunta siya para tingnan si Lewis na nahihirapang magising. Nagtaka pa ang ilan kung mayroong sikreto sa pagitan ni Lewis at ng punong guro. Habang pinapanood ng instructor si Aronian na papalayo, nagmura siya ng pabulong dahil nabigo at muntik nang malantad ang kanilang plano dahil sa pagdating ng punong guro. Kaya kinagabihan, nakipagkita siya kay Jess at ipinaalam sa kanya na nabigo ang kanilang plano. At para makasiguro, binalaan ng instructor si Jess na huwag muna siyang kontakin sa ngayon. Ang tanging nagawa ni Jess ay murahin si Lewis dahil sa pagtakas nito. Samantala, sa templo, kinontak ni Aronian si Kilay para patuloy na bantayan ang mga kilos ni Sid dahil ayaw niyang may mga tagalabas na gumawa ng gulo sa kanilang akademya. Matapos alisin ang hadlang, pinanood ni Aronian si Lewis at hinayaan ang bata na alamin kung paano manipulahin ang mga elemento ng mag-isa. Si Lewis naman, pinagmasdan ang mga bola ng liwanag at napansin na katulad nga sila ng inilarawan ni Kan. Noon, nang tinuturuan siya ni Kan tungkol sa mga elemento, nalaman ni Lewis na ang dahilan kung bakit nakakagamit ang mga halimaw ng elemento mula pagkasilang, hindi tulad ng mga tao na kailangan pang magising, ay dahil mayroon silang mga magic crystal sa loob nila. Bawat kristal ay naglalaman ng iba't ibang kapangyarihan ng elemento, at ito ang dahilan kung bakit nakokontrol ng mga halimaw na ito ang iba't ibang elemento. Para naman sa mga tao, ginagawa nila ang ritual ng paggising pagkatapos lapitan ng isang elemento, at hindi sila makakagamit ng mahika maliban kung mamanipulahin nila ang mga elemento sa paligid. Inihagis ni Kan ang isang magic crystal kay Lewis habang ipinapaliwanag na kailangang sanayin ang isip at katawan pagkatapos kilalanin ng elemento. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Lewis kung ang mga magic crystal ba ang mga elemento, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kan na lahat ng bagay sa mundo ay binubuo ng mga elemento. Pagdilat ni Lewis, nakita niya ang elemento ng tubig na papalapit sa kanya, kaya sinubukan niya itong hawakan. Sa pagkakataong ito, hindi siya iniiwasan ng particle. At nang nahawakan ito ni Lewis, naramdaman niya ang napakalakas na bugso ng kapangyarihan ng mga halimaw sa dagat at nalaman na ang esensya ng mundo ay nagpapakita sa pamamagitan ng kalooban ni Gaia. Ang vortex na nakapalibot kay Lewis ay nagsimulang umikot nang wala sa kontrol. Kaya si Aronian, na masusing nagmamasid sa kanya, ay agad na pinagana ang Goddess Barrier Seal, at dahil dito, ikinulong ng Diyosa si Lewis sa isang harang na binubuo ng apat na elemento. Agad na nawala ang kulay sa buhok ni Lewis, na naglantad sa kanyang itim na buhok. Mabuti na lang, ang harang ay naglabas ng isang maliwanag na ilaw na pumigil sa mga nagulat na estudyante na makita si Lewis. Ang tanging iniisip nila ay kung bakit siya gumawa ng ganoon kalaking alon ng mahika, at kung bakit nagpa siya ang punong guro na isil siya. Habang pinapanatili ang harang, sinigawan ni Aronian si Lewis na kumalma at huwag magpadala sa kanyang paligid. Narinig ni Lewis ang mga salita ni Aronian at sa wakas ay kumalma. Sa pagkakataong ito, pinagmasdan niya ang mga elemento at napagtanto na ang mga ito ay labis na katulad ng mga elementary particle sa agham. Kaya sinubukan niya ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang frequency, at sa sandaling iyon, sumabog ang bola ng liwanag at ipinakita ng mga elemento ang kanilang mga simbolo. Sa sandaling iyon, lalong lumakas ang pag-ikot ng vortex, at nabahala si Aronian at ang mga estudyante sa paligid hanggang sa puntong inamin nila na ang aura ni Lewis ay mas nakakatakot kaysa kay Neil. Napansin na hindi nawawala sa kontrol si Lewis, pinuri siya ni Aronian dahil sa paglampas sa kanyang imahinasyon. Habang masusing pinagmamasdan ang mga elemento, napagtanto ni Lewis na ang esensya ng mahika ay kapareho ng sa mga elementary particle,
at dahil doon, nangangahulugan ito na maaaring makagamit ang mga tao ng mahika ng kasingdali ng mga halimaw. Sa pamamagitan yon, sinisipsip niya ang elemento at napansin na tulad ng mga elementary particle, palagi silang gumagalaw na nangangahulugang sa pag-ayon ng kanilang galaw sa daloy ng tiyay at paghinga. Nagiging mas malinis ang sirkulasyon ng mga elemento. At kung ganoon nga, maaaring makagawa si Lois ng isang magic crystal sa kanyang katawan at gamitin ang mahika tulad ng mga kigong teknike. Lubos na nag-concentrate si Lois, at isang hugis kristal ang nabuo sa kanyang mata. Agad na tumubo ang mga kristal ng yelo sa paligid niya, at ang harang na kumukulong sa kanya ay nadurog. Natigilan si Aronian sa kakayahan ni Lois, at napangiti siya habang pinapanood si Lois na lumipad sa ere gamit ang wind magic. Ang ibang mga estudyanteng nakasaksi sa eksena ay tumakbo para iligtas ang kanilang buhay at humingi ng tulong habang mabilis na sumusulpot ang mga kristal ng yelo sa kanilang likuran hanggang sa tuluyan silang nagyelo hanggang sa buto.